Si Jae-yoon ay isang online novelist. Napakapayapa ng buhay ni Jae-yoon hanggang isang araw. Niloko siya ng kanyang matatalik na kaibigan sa loob ng higit 10 taon. Dahil nabuntis na sila habang nagpapatong-patong ang utang, hindi nila alam kung paano nila bubuhayin ang bata, kaya naisipan nila ng masamang plano kay Jae-yoon. Biglang ipinahayag ng mga kaibigan na nanalo siya ng isang espesyal na tiket para sa paglalakbay sa ibang bansa na may bayad na lahat ng gastos, kaya hindi siya naghinala. Nagmadali siyang nag-impake at pumunta sa airport na labis ang kagalakan. Samantala, si Young Jae naman ay isang sikat na artista na may maraming masigasig na tagahanga. Gayunpaman, marami rin siyang eskandalo na laging nagbibigay ng sakit sa ulo sa kumpanya kung paano lulutasin. Sa sandaling ito, bago maghiwalay, nagkunwari pa ring mahal ng mga kaibigan ni Jae-yoon ang pagyakap sa kanya sa huling pagkakataon. Bago nila patalsikin ang matalik na kaibigan para maangkin ang ari-arian, ito ang unang pagkakataon ni Jae-yoon na sumakay ng eroplano at makaupo sa business class. Kaya labis siyang natuwa at hindi maiwasang maging mausisa sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Habang nagbabasa ng balita tungkol sa mga eskandalo ni Young Jae, nagulat si Jae-yoon nang makita na ang taong iyon ay nakaupo mismo sa tabi niya. Kaya agad siyang bumaling para batiin ito, ngunit hindi man lang siya tinignan ni Young Jae at inisnab lang si Jae-yoon. Samantala, dinala ng mga kaibigan niya ang ahente at ipinagbili ang bahay na iniwan ng kanyang mga magulang. Hindi pa rin siya nakakaalam at masayang kumakain ng pagkain sa first class cabin. Walang hiya pa at kinuha pa ang pagkain ni Young Jae. Sa buong biyahe, ang daldal niya ng daldal, kaya sumakit ang ulo nito. Nagsuka pa siya sa damit ni Young Jae, kaya napilitan itong itapon ang damit habang mahimbing na natutulog si Jae-yoon. Nang lumapag ang eroplano, inakala ni Jae-yoon na naiwan ni Young Jae ang kanyang damit kaya nagmamadali siyang humabol upang ibalik ito. Gayunpaman, hindi siya pinayagan ng staff na dumaan sa daanan para sa mga. Samantala, paglabas pa lang ni Young Jae sa airport ay napakarami ng tagahanga ang matagal nang naghihintay. Si Jae-yoon naman ay nag-iisa sa gitna ng mga estranghero. Lahat ay may sumundo na mga mahal sa buhay, habang siya ay naliligaw sa lugar na ito. Sa wakas, nakahanap si Jae-yoon ng paraan para sumakay ng taxi papunta sa hotel. Ngunit napakamahal ng bayad kaya kailangang ubusin ni Jae-yoon ang laman ng kanyang pitaka para lang mabayaran ang driver. Pagdating sa check-in, ipinabatid ng receptionist na hindi kailanman nagpareserba si Jae-yoon ng kwarto. Samantala, sinabi ng mga kaibigan niya na inayos na nila ang lahat. Sa isang banda, dahil sa hadlang sa wika, hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa receptionist. Habang biglang may lumabas na mabait na lalaki at tinulungan si Jae-yoon na magpareserba ng kwarto. Pagkatapos noon, agad siyang tumawag upang tanungin ang kanyang mga kaibigan. Ngunit syempre, walang sumasagot. Ang mabait na lalaki naman ay si Min-hyuk at pinsan din siya ni Young Jae. Pansamantalang isinantabi ang panloloko, masayang tinamasa ni Jae-yoon ang kanyang biyahe sa China bago bumalik sa bansa. Ngunit sa kasawiang palad, nakasalubong niya ang ilang mga talunan kaya nasprain ang kanyang paa at naputol pa ang strap ng sapatos. Pagsapit ng gabi, gutom na si Jae-yoon, ngunit nang makita ang mga tindahan sa harap niya, hindi siya naglakas loob kumain dahil wala na siyang ni isang sentimo sa bulsa. Ngayon, nagsimulang makaramdam ng hindi maganda si Jae-yoon at bumalik para magpadala ng voice message sa kanyang matatalik na kaibigan para humingi ng tulong. Ngayon, paano siya makakabalik sa bansa kung wala siyang pera? Humingi si Jae-yoon ng pera sa kanyang matalik na kaibigan, ngunit naghintay siya ng naghintay, wala pa ring tugon. Sa gitna ng pagkabalisa at hindi alam ang gagawin, bigla niyang naalala na hawak pa rin niya ang damit ni Young Jae. Ang tanging makakatulong sa kanyang mahirap na sitwasyon, kaya naglakas loob siyang pumunta sa silid nito. Nang marinig niyang gusto niyang ibalik ang damit, mabilis itong kinuha ni Young Jae at isinara ang pinto ng malakas. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, patuloy pa rin kumatok si Jae-yoon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabing gusto niyang manghiram ng pera kay Young Jae para pambayad sa hotel at pambili ng tiket sa eroplano. Hindi naman sila magkakilala. Gayunpaman, hindi sumuko si Jae-yoon at kumatok sa pangatlong pagkakataon. At talagang nabwisit si Young Jae at binalaan siyang huwag na siyang abalahin pa. Gayunpaman, sa huling pagkakataon, hiniling niya ang contact information ni Min-hyuk. Inakala ni Young Jae na magkakilala sila, kaya pinapasok niya si Jae-yoon sa silid upang tanungin ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Sa pagkakataong ito, nagsimulang magpakita ng kalungkutan si Jae-yoon at nagbigay ng mga hindi malinaw na pahayag tungkol sa relasyon nila ni Min-hyuk. Nang makitang tila naniniwala na si Young Jae, nagsimulang magdrama pa si Jae-yoon. Kung hindi dahil sa laro ng kapalaran, marahil ay ikinasal na ako sa kanya. Sa tuwing naaalala ko, sumasakit ang puso ko. Kailangang sabihin na napakahusay umarte ni Jae-yoon, kaya naloko niya maging ang isang veteranong aktor na si Young Jae. Inakala niya na nilinlang ni Min-hyuk ang damdamin ni Jae-yoon, kaya nagbigay siya ng malaking halaga bilang kabayaran. Nag-aalala rin siya, ngunit ang prioridad ngayon ay ang iligtas muna ang sarili. Pag-uwi ni Jae-yoon, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Ang bahay na akala niyang sarili niya ay wala ng laman gayon, na lubos na ikinabigla ni Jae-yoon. Sa pakiramdam
ramdam na may ginawa ang kanyang mga kaibigan, pumunta siya sa kumpanya para hanapin si Dong-ok, ngunit matagal na itong nag-resign. Inalis din nito ang lahat ng ipon ni Ji-eun, kaya lubos siyang nalungkot. Nang puntahan niya ang bahay ng mga ito, matagal na silang tumakas. Kaya, malungkot na bumalik si Ji-eun upang maghanap ng makakain at nakita niya ang sulat na iniwan ng kanyang mga kaibigan. Nakasaad sa sulat na wala na silang ibang pagpipilian dahil buntis na si Hee-jin. Nang mabasa ito ni Ji-eun, nagalit siya na para bang mababaliw na siya. Sa pagkakataong ito, binisita ni Yeong-jae ang taong mahal niya na si Haewon, ngunit ang irony ay si Min-hyuk pala ang mahal ng babae. Kinausap ni Haewon si Yeong-jae na parang ordinaryong kaibigan samantalang noong kausap niya si Min-hyuk sa telepono, napakasaya niya na para bang nakalimutan niya ang presensya ni Yeong-jae. Kinabukasan nang muli siyang pumunta sa tindahan upang hanapin si Haewon, nakita niyang magkayakap ang dalawa kaya labis na nasaktan ang kalooban ni Yeong-jae. Samantala, galit na galit si Ji-eun nang malaman niyang inubos ng kanyang matatalik na kaibigan ang lahat ng pera niya nang biglang ayain siya ni Yeong-jae na magkita. Nais lang niya ng isang ordinaryong date, ngunit nagkagulo ang lahat mula sa mga customer hanggang sa mga waiter nang makita nila ang isang movie star na tulad niya. Pagkakita pa lang kay Ji-eun, pinuna niya ang kanyang magulo na pananamit at agad siyang binilhan ng isang magandang damit. Hindi na hinintay pa ang reaksyon ni Ji-eun, dinala na niya ito sa isang marangyang restaurant. Nang makita niya ang presyo sa menu, nanlaki ang kanyang mga mata at napabuntong hininga kung bakit napakamahal nito dahil baka pagbayarin siya ni Yeong-jae sa pagkain. Ngunit matamlay siyang tiningnan ni Yeong-jae at sinabi kay Ji-eun, kung gusto niyang magkaroon ng pag-ibig, kailangan niyang lampasan ang mga hadlang. Huwag mong hayaang mawala ang taong mahal mo dahil sa pagtutol ng iyong mga magulang. Hinikayat ni Yeong-jae si Ji-eun na maging matapang para mabawi si Min-hyuk, habang siya naman ay pinagpapawisan sa takot na mabunyag ang lihim at pilit na ipinaliwanag kay Yeong-jae na nagkamali lang ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok na sina Min-hyuk at Haewon. Sa gitna ng kagipitan, mabilis na kinuha ni Ji-eun ang menu upang magtago, ngunit walang silbi dahil hinila ito ni Yeong-jae. Dahil nakayuko lang siya buong oras at kumakain para iwasan ang tingin ng lahat, naramdaman ni Yeong-jae na napakakaiba nito. Lihim siyang sumipa sa paa ni Ji-eun at sinagot naman niya ito. Dahil sa ginawa nilang iyon, nakuha ni Min-hyuk ang atensyon ni Ji-eun at lumipat siya para makipag-usap sa kanya. Kaya di na bunyag na ngayon lang sila nagkita sa Shanghai. Kaya di ngayon lang napagtanto ni Yeong-jae na naloko siya. Pagkatapos ihatid ang dalawang iyon pauwi, biglang sumiklab ang galit ni Yeong-jae kay Ji-eun. Kaya di sinubukan niyang ipaliwanag na ginawa niya iyon dahil sa emergency at siguradong babayaran niya siya. Inakusahan din niya ito na ginagamit siya para sirain ang relasyon nilang dalawa. Kung totoo na dating kasintahan ni Min-hyuk si Ji-eun, hindi baki masama ang mangyayari. Habang nakikinig si Yeong-jae, lalo niyang naisip na niloko siya ni Ji-eun at nagpapalusot pa, kaya itinaas niya ang kamay para takutin siyang sasaktan. Dahil dito, nagalit si Ji-eun at tumalon para ipukpok ang kanyang ulo sa ulo ni Yeong-jae ng masakit. Kinaumagahan habang natutulog, nagising siya sa malakas na ingay ng pag-uusap at lumabas na naglilipat ng gamit ang ahente ng ari-arian. Agad na iginiit ni Ji-eun na siya ang may-ari, ngunit sinabi ng ahente na legal na nailipat ang kontrata. Kung isa itong panloloko, pinayuhan siya ng kausap na magsumbong sa pulis. Kaya, nagtungo si Ji-eun sa presinto para magsumbong, ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang isang asawang may maliit na anak na hirap humihingi na makalaya ang kanyang asawa. Lumambot ang kanyang puso nang maisip niya ang bata sa sinapupunan ni Hee-jin at binaliwala na lang ang kaso. Kaya, simula noon, naging homeless si Ji-eun kaya umupo siya mag-isa sa terminal ng bus. Ngunit hindi siya makasakay ng bus dahil wala na siyang ni isang kusing sa bulsa. Dahil sa kawalan ng paraan, bumalik si Ji-eun at umupo sa harap ng kanyang bahay at hindi niya inasahan na muling magpapakita si Yeong-jae sa kanyang harapan. Lumabas na siya ang bagong may-ari ng bahay na ito, ngunit pinanindigan ni Ji-eun na hindi niya gustong ibenta ito at babayaran niya ito sa lalong madaling panahon. Ibinunyag ni Ji-eun na isa siyang online novelist at ililipat niya ang lahat ng royalty sa kanya. Kung hindi sapat, tiyak na magdadagdag pa siya, humihingi lamang ng kanyang pahintulot. Dahil ito ang bahay na personal na dinisenyo at itinayo ng tatay ni Ji-eun, napakahalaga nito para sa kanya. Sa harap ng sinseridad ni Ji-eun, akala niya ay lalambot ang puso nito at papayag, ngunit hindi niya inasahan na itatapon lang siya ni Yeong-jae palabas. Pagkatapos, itinapon niya ang maleta nito kaya nabasag ang commemorative photo sa loob, na labis na ikinalungkot ni Ji-eun. Kinaumagahan, naghahanda si Yeong-jae na mag-ehersisyo nang makita niya si Ji-eun na natutulog sa labas kaya malakas siyang sumigaw para gisingin at paalisin ito. Gayunpaman, dahil natulog siya sa labas magdamag, nagkasakit si Ji-eun. Pero kahit anong sabihin niya, hindi pa rin naniniwala si Yeong-jae at patuloy siyang pinapaalis. Pagbalik niya, nakita pa rin niya si Ji-eun na natutulog sa harap ng bakuran, ngunit kahit anong tawag niya, hindi ito nagising. Sinubukan niyang hawakan ang noo ni Ji-eun at nalaman niyang nilalagnat na nga ito. Kaya, binuhat niya ito papasok ng bahay at siya mismo ang bumili ng gamot. Pagkatapos, nag-alok si Yeong-jae na dalhin si Ji-eun sa ospital. Ngunit patuloy itong nagpumiglas at hinawakan ang ulo ni Yeong-jae, kaya napilitan siyang sumuko. Nang tingnan niya ang notebook ni Ji-eun, nalaman niyang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang mga magulang kaya naintindihan niya kung bakit ayaw pa ring umalis nito. Sa kabilang banda, nag-inuman sina Haewon at Min-hyuk. Gusto niyang manatili pa ito sa Korea, ngunit nakakalungkot at magtatrabaho na ito
ito sa New York. Patuloy na nagmakaawa si Haewon na manatili siya, ngunit nakatuon lang si Min-hyuk sa babaeng nakikipagpalitan ng tingin sa kanya. Sa harapan ni Haewon, humingi siya ng baso para sa babaeng iyon. Nang bumalik si Haewon galing sa banyo, umalis na si Min-hyuk na nagbigay sa kanya ng matinding kalungkutan. Samantala, patuloy na nag-aalaga si Yeonjae kay Jaehyun ng buong puso. Naawa siya nang makita itong umiiyak at tinatawag ang kanyang ina habang nagdedeliryo. Kaya, kinabukasan siya mismo ang nagluto ng lugaw at dinala kay Jaehyun, ngunit nagkunwari pa rin itong pagod at ayaw kumain. Kahit na nag-aalala, kailangang umalis ni Yeonjae, kaya iniwan niya si Jaehyun na mag-isa sa bahay. Pagkarinig pa lang ng pag-alis ng sasakyan, mabilis siyang bumangon at inubos ang isang mangkok ng lugaw. Nararamdaman na hindi pa sapat, inubos pa ni Jaehyun ang lahat ng nasa kabinet para kainin. Hindi pa man nakakabusog, narinig na naman niya ang pagbalik ni Yeonjae, kaya nagmadali siyang linisin ang eksena at tumalon sa sofa na nagkukunwaring may sakit. Ngunit nang dumating siya sa kusina, nakita niya ang kalat. May mga natirang pagkain sa loob ng refrigerator, kaya mabilis siyang nakahalata na naglalaro lang si Jaehyun. Ngunit ayaw pa ring bumangon ni Jaehyun at patuloy siyang nagkukunwaring may sakit. Humihingi na manatili pa ng ilang araw. Ang resulta, nagalit si Yeonjae at inutusan si Jaehyun na linisin agad ang kusina, kung hindi, paparusahan niya ito. Kahit naghugas na siya ng plato, nang lumapit si Yeonjae, patuloy pa rin siyang nagreklamo, "Aray, nahihilo ako," kaya napagod siya at sinabihan siyang huwag na siyang magdrama pa. Pagkatapos ay walang emosyon siyang nagtanong kay Jaehyun kung siya ba ay isang homeless dahil nagkasakit siya sa ganitong init ng tag-araw. Sunod ay binigyan niya si Jaehyun ng pera at inutusan itong umalis na agad. Ang kilos na ito ay naramdaman niyang pang-iinsulto at si Yeonjae mismo ang nagsabi na naaawa siya kay Jaehyun. Ang pahayag na ito ay tumama sa pagkatao ni Jaehyun kaya nagalit siya at sinigawan si Yeonjae na tinatrato siya bilang isang pulubi at sinabing ayaw na ayaw ko sa mga taong katulad mo. Pagkasabi nito, galit niyang itinapon ang sobre at umalis. Nagpatuloy lang siyang umupo sa bus stop at hindi pa rin sumasakay sa anumang bus. Nang makita ni Yeonjae ang imahe na iyon sa rearview mirror, hindi siya mapakali kaya binalikan niya si Jaehyun. Nais niya itong isakay sa kotse, ngunit ayaw sumakay ni Jaehyun dahil nagtatampo pa rin siya. Kaya, nagdahilan si Yeonjae na kailangan niyang bayaran ni Jaehyun ang utang niya sa Shanghai bago ito pumayag na sumama sa kanya pauwi. Ngunit sa kasalukuyan ay isa siyang walang trabaho kaya hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Kaya iminungkahi ni Yeonjae na maging katulong siya para makabayad sa utang. Nagtakda pa siya ng maraming patakaran upang maiwasan na abalahin ni Jaehyun ang kanyang pribadong buhay. Ngayon, wala na siyang ibang mapupuntahan kaya kung gusto niyang manatili sa bahay na ito, kailangan lang pumayag ni Jaehyun. Pagkatapos, mabilis siyang nagsimulang maglinis ng bahay, habang si Yeonjae naman ay pumunta kay Haewon para magsukat ng damit pang okasyon. Gusto niya sana itong makasama sa party ng paglulunsad ng kumpanya ni Min-hyuk, ngunit nabalitaan niyang mag-aaral ito sa New York at maaaring hindi na bumalik. Nang marinig niya ito, nalungkot siya at nagpa siyang bumili ng singsing pang propose upang ipahayag ang kanyang damdamin kay Haewon. Samantala, nagkalkula si Jaehyun kung gaano katagal siya magbabayad ng utang. Ang resulta, kailangan pa niyang magtrabaho ng 52 araw bago mabayaran ang buong halaga, ngunit sa loob pa lang ng isang araw, nang hihina na ang kanyang katawan. Biglang tumawag ang bangko para singilin siya dahil ginamit ni Dong-wook ang pangalan ni Jaehyun para mangutang. Nang marinig niya ito, galit na galit siya, ngunit nabalitaan niyang may nakakita raw sa lalaking nagdala ng buntis sa isang klinika, kaya tinanong ni Jaehyun ang address. Hating gabi, nakita niya si Yeonjae na nagpa-practice mag-propose, ngunit hindi alam ni Jaehyun, inakala niyang nagpa-practice ito ng linya at sinabing napakabata nito. Dahil dito, na-offend si Yeonjae at nagalit kay Jaehyun. Kinabukasan, pumunta siya sa klinika para hulihin ang dalawang iyon. Nang makita pa lang si Jaehyun, nataranta sila at mabilis na tumakas kaya napagod si Jaehyun sa paghahabol. Nang mahuli niya si Dong-wook, agad niya itong pinalo ng bote dahil sa panloloko. Pagkatapos, kinalagkad niya ito sa istasyon ng pulisya, habang ang babae naman ay nag-aatubili. Hindi alam ang gagawin kaya nagkunwaring nawalan ng malay para makaiwas. Si Jaehyun naman ay inosenteng inakala na nawalan nga ng malay ang kaibigan, kaya nagmadali siyang tumawag ng taxi para dalhin sa ospital. Ngunit hindi niya inasahan na pagbalik niya ay nawala na ang dalawa. Muli, nagkamali ang kanyang kabaitan at labis siyang nasaktan. Samantala, binayaran na ni Yeonjae ang buong restaurant upang magkaroon ng pribadong espasyo para sa kanyang matagal ng pinaplano na proposal. Ang singsing ng proposal ay inilagay sa ice cream plate at agad namang ipinagbigay alam ng staff ng restaurant ang mainit na balita sa mga reporter. Curious si Jaehyun kung bakit siya inanyayahan ni Yeonjae dito, ngunit matigas itong hindi nagsalita hanggang sa dumating ang dessert. Pagkaraan ng ilang sandali, tumunog ang telepono ni Jaehyun at walang iba kundi si Min-hyuk ang tumatawag. Agad siyang tumakbo patungo kay Min-hyuk, iniwan si Yeonjae na mag-isa na may singsing ng proposal na hindi pa naibibigay. Ayaw palampasin ang pagkakataong ito, diretsong hinabo ni Yeonjae si Jaehyun para pigilan siyang pumunta kay Min-hyuk. Sinabi pa niya sa malakas na boses na siya lang ang may gusto kay Min-hyuk at hindi man lang siya pinapansin nito. Matapang pa ring sinabi ni Haewon kay Yeonjae na mahal ko siya at tiyak na paibigin ko rin si Min-hyuk. Pagkasabi nito, iniwan ni Haewon si Yeonjae na may luha sa mga mata at masayang nakipagkita sa lalaking iyon. Nang gabing iyon, pareho silang malungkot at umupo upang mag-usap. Humihikbi si Jaehyun habang nagkukwento tungkol sa sakit na dinanas niya sa panloloko ng
ng kanyang matatalik na kaibigan sa loob ng 1-0 taon kaya nawala ang lahat sa kanya. Nang si Young-jae naman ang magsasalita, hindi niya diretsong sinabi ang kanyang kwento, ngunit ikinuwento ito na parang isang script ng drama. Nang marinig ito ni Jaehyun, nahulaan na niya ang ending dahil isa siyang nobelista. Habang nagsasalita pa siya, lumalayo na siya sa paksa, ginawang isang treasure hunt adventure ang kwento ng pag-ibig ni Young-jae, kaya inismiran niya ito at sinabing napakawalang kwenta. Kinabukasan habang naglilinis, nakita ni Jaehyun ang singsing sa basurahan at walang pag-aalinlangan, isinuot niya ito at pinuri. Sunod ay tinanong niya kung kay Young-jae ba ang singsing at hindi niya inasahan na itatapon lang niya itong muli. Sa pagkakataong ito, dinala niya ang script sa editor. Umaasang mabilis itong mailathala, ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay tatawagan na lang siya. Sa panahong iyon, sinubukan niyang kumiskis ng scratch card para sumwerte, ngunit sunod-sunod siyang natatalo ng ilang beses. Samantala, nagkagulo ang management company ni Young-jae. Sa balitang nag-propose daw siya sa isang babae sa isang restaurant, kaya kinailangan nilang pilit na pabulaanan ang chismis sa media. Nagmadaling tumawag ang boss kay Young-jae, ngunit nasa labas ito kaya walang sumasagot. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit ng pagtanggi ni Haewon sa kanyang pag-ibig kaya wala na siyang pakialam sa iba pa. Pag-uwi niya, nang ipakita ni Jaehyun ang artikulo, nagalit siya, hinila ang linya ng telepono at dumiretso sa banyo, ginamit ang malamig na tubig para kalmahin ang kanyang damdamin. Ngunit hindi sapat ang sensibilidad ni Jaehyun upang mapansin ito at patuloy pa ring nagdaldal tungkol sa pagkakakilanlan ng babae sa artikulo, kaya inis na tumayo si Young-jae at umalis. Maya-maya, hindi sinasadyang nakita niya ang imbitasyon para sa party kaya tumakbo siya para magmakaawa kay Young-jae na isama siya dahil ito ang pagkakataon ni Jaehyun na makilala ang mga publisher. Siyempre, tumanggi siya dahil ayaw niyang magdala ng gulo. Hindi niya makuha ang gusto niya kaya nagalit si Jaehyun, sinabing masama si Young-jae at sinipa pa ito kaya natumba. Bukod pa rito, palihim siyang sumama sa party. Si Young-jae naman, na tila malamig ang mukha, ay tinulungan si Jaehyun na ipakita ang kanyang nobela sa publisher at ipinakilala pa ito na isinulat ng kanyang kaibigan. Nang makita niya si Jaehyun na dumating sa lugar, nagulat siya habang si Jaehyun naman ay tila walang pakialam at sinabing magkunwari na lang sila na hindi magkakilala. Huminga ng malalim at isagawa ang pagsasalin. At nang walang tigil si Haewon sa paghahanap kay Min-hyuk, ay nakita niya itong masayang nakikipaglaro sa ibang babae. Labis siyang nasaktan at sumabog na lang doon. Kahit pa inamin ni Haewon na mahal niya si Min-hyuk, ay sinagot lang nito ang kanyang pag-amin na tinitingnan niya lang ito bilang isang nakababatang kapatid. Hindi batiin na riyan pa si Young-jae. Mahal ka rin niya kaya bagay na bagay kayo. Sa pagkarinig nito, inakala ni Haewon na hindi siya mahal ni Min-hyuk dahil kay Young-jae. Kaya direkta niya itong tinanong, mahal mo ba ako, Young-jae? Kung mahal mo ako, bakit hindi mo sinasabi? Sa harap ng tanong na ito, sinabi ni Young-jae na ang taong mahal niya ay walang iba kundi si Jaehyun. Pagkasabi nito, agad siyang hinila at hinalikan sa harap ng pagtataka ng lahat at mabilis namang kinunan ng mga reporter ang mahalagang sandali na ito. Kaya, ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanila na nagdulot sa media na isipin na si Jaehyun ang misteryosong babae sa artikulo. Naging masalimuot ang lahat kaya nagalit ang boss kay Young-jae, habang siya naman ay nagpanggap na walang nangyari sa harap ni Jaehyun kahit na ginawa niya itong panangga upang pagtakpan ang chismis. Sa ngayon, sa pag-alala niya rito, labis siyang nagalit kaya humingi siya ng paliwanag kay Young-jae. Ngunit nag-alok lang ito na magpakasal sila ng peke at babayaran niya si Jaehyun ng sapat na sweldo. Dahil pagod na rin siya sa mga tabloid at sa mga babaeng laging nakasunod sa kanya. Ayaw pa rin pumayag ni Jaehyun hanggang sa sinabi ni Young-jae na ibibigay niya sa kanya ang bahay na ito pagkatapos nilang maghiwalay. Kaya, mabilis siyang gumawa ng kontrata ng kasal para pirmahan nilang dalawa. Lahat ng bagay ay dapat nakasulat at malinaw, hindi lang sa salita. Lalo na pagkatapos ng diborsyo, makukuha ni Jaehyun ang bahay na ito. Nakasaad sa kontrata ang kasunduan na pabor sa magkabilang panig kaya mabilis silang pumirma ng hindi nag-iisip. Napakabilis nilang nagdaos ng press conference para ipahayag ito sa media at mga tagahanga. Sa harap ng mga tanong ng mga mamamahayag, sinabi ni Young-jae na mula noong una niyang makita si Jaehyun sa eroplano, nahulog na ang loob niya sa kaakit-akit na personalidad ng babaeng ito. Sinabi pa niya na mahal niya si Jaehyun, kaya gusto niyang protektahan at alagaan ito habang buhay. Kung hindi ito isang palabas, maniniwala si Jaehyun na totoo ang sinasabi niya. Ang susunod na hakbang ay subukan ang damit pangkasal at pumunta sa spa para sa beauty treatment. Patuloy niyang naririnig ang mga customer sa tabi niya na pinupuna siya na hindi raw siya karapat-dapat para sa isang sikat na tao, tulad ni Young-jae, at sinabing mataba at maliit daw siya, kaya nasaktan si Jaehyun. Sa oras na iyon, hindi sinasadyang nakita niya si Haewon, kaya nag-usap sila ng kaunti. Kahit siya ay hindi makapaniwala na ang isang malamig na tao, tulad ni Young-jae, ay magpapakasal ng napakabilis. Samantala, inakala ni Min-hyuk na masyadong madali binitawan ni Young-jae ang taong gusto niya. Baka kung nag-effort pa siya ng kaunti, magbabago si Haewon. Nang marinig ang pagbanggit sa taong iyon, naiinis si Young-jae at hiniling sa kanyang kuya na huwag nang banggitin
pa ang pangalan niya. Ang mga kaibigan naman ni Jaeyoon, pagkatapos basahin ang artikulo, ay may dala pang mukha at sapatos, bumili ng bulaklak para bumati. Nang makita niya ang dalawang nakakainis na iyon na nagpapanggap na walang nangyari, nagalit siya at pinagsusuntok sila. Pagkatapos, tinanong niya kung magkano pa ang natitirang pera nila, ngunit naubos na pala ang lahat ng dalawang iyon. Tapos, nagmalaki pa sila na dahil sa panlolokong ito, nagkaroon ng swerte si Jaeyoon na makasal sa isang movie star. Nang marinig niya ito, galit na galit si Jaeyoon, kaya ang tanging nagawa lang niya ay magreklamo at pagkatapos ng ilang sandali, nagpadala ng tao ang pamilya ni Yeonjae para imbitahan siya sa villa. Nang makabalik siya, nakita niya ang malaking kalat at wala si Jaeyoon, kaya tinawagan niya ito at nalaman niyang kinuha pala siya papunta sa mansyon. Sa pagkakataong ito, sinimulan ng lola ni Yeonjae na tanungin ang tungkol sa pagkatao at background ng kanyang magiging manugang. Nang marinig niya na parehong namatay na ang mga magulang nito at graduate lang si Jaeyoon ng high school at nakatira na sila ni Yeonjae kahit hindi pa kasal, umiling ang lola sa pagkadismaya. Bigla siyang dumating at sinaway ang kanyang lola na napakawalang galang nito dahil dinala agad si Jaeyoon doon. Pagkatapos, dinala niya ito pabalik at sa buong biyahe, patuloy na sinisisi ni Jaeyoon si Yeonjae kung bakit siya bastos sa mga matatanda kaya nagalit ito at pinaalis siya sa sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsisi si Yeonjae at bumalik sa lugar na iyon para hanapin si Jaeyoon, ngunit wala na siya doon. Pag-uwi niya, patuloy siyang nag-aalala para kay Jaeyoon at pabalik-balik sa labas ng bakuran. Nang makita niya itong bumalik, nagmamadali siyang tumakas. Samantala, hindi matanggap ni Jaeyoon ang kanyang galit kaya nagpasya siyang umalis ng bahay at makituloy sa kanyang matatalik na kaibigan. Nang malaman nilang umalis si Jaeyoon, pinayuhan nila itong bumalik. Ngunit sinabi ni Jaeyoon na malapit nang mailathala ang kanyang libro, kaya magkakaroon siya ng pera para bilhin ang bahay at hindi na kailangang bumalik upang tiisin ang ugali ni Yeonjae. Ngunit muling niloko ng mga kaibigan niya si Jaeyoon at dinala siya sa hotel kung saan gaganapin ang kasal. Pagpasok pa lang niya sa silid, marami ng staff ang naghihintay at agad siyang inihanda para sa nobya. Sa labas, napakaraming sikat na artista na kasamahan ang dumating para batiin si Yeonjae sa kanyang masayang araw. Dumating din si Haewon at nahihiyang nagtanong kung galit pa rin siya tungkol sa halik na iyon. Saglit lang sumagot si Yeonjae at humanap ng paraan para iwasan si Haewon. Samantala, dumating ang biyena ni Jaeyoon para hanapin siya dahil wala pa silang pagkakataon na magkakilala ng maayos. Nadama niya na nahihiya siya sa kanyang suwail na anak, ngunit naniniwala pa rin siya na si Yeonjae ay magiging sapat na matapang upang bigyan ng kaligayahan si Jaeyoon. Umaasa rin siyang palalampasin niya ang lahat ng pagkukulang nito at aalagaan siya. Pagkasabi nito, umiti siya ng may kabaitan at pinuri ang kagandahan ng kanyang manugang na nagpadama ng init sa puso ni Jaeyoon. Dahil parehong namatay na ang kanyang mga magulang, siya na ang maghahatid kay Jaeyoon sa altar. Sa harap ng lahat, nangako silang mamumuhay ng magkasama at magmamahalan habang buhay. At mula sa sandaling iyon, opisyal silang naging mag-asawa sa gitna ng mga pagbati ng lahat. Noong mga sumunod na araw, nag-honeymoon silang dalawa, ngunit hindi rin nakalimutan na mag-away na parang aso di pusa. Nang marinig niyang tinawag siyang bata ni Jaeyoon, lumapit si Yeonjae sa kanya na may masamang tingin kaya nagulat si Jaeyoon at patuloy na umatras hanggang sa nahulog sa dagat. Ngunit hindi siya marunong lumangoy kaya patuloy siyang humingi ng tulong kaya mabilis na tumalon si Yeonjae para iligtas si Jaeyoon. Pagkatapos, pumunta sila sa resort, ngunit hinayaan niya si Jaeyoon na matulog sa labas kaya nainis ito dahil hindi man lang siya pinagbigyan ng lalaking ito. Nagpatuloy pa rin ang kanilang pagtatalo kaya hinamon ni Yeonjae si Jaeyoon. Iniimbitahan siyang matulog sa kama ng mailabis na pang-inis kaya nainis ito at lumabas para matulog. Gayunpaman, hindi rin makatulog si Jaeyoon kaya tumalon siya sa kama para makitulog kay Yeonjae. Hindi rin nagpatalo si Yeonjae kaya naghubad siya ng jacket para tingnan kung sino ang mas may tiyaga. Sa huli, gumamit siya ng sapilitang halik para mahiya si Jaeyoon at sumuko kaya hindi na niya kinaya pa at tumakbo palabas. Kinaumagahan, binigyan si Yeonjae ng masaganang almusal samantalang si Jaeyoon ay instant noodles lang ang nakain kaya labis siyang naghinagpis. Samantala, nagsimula na ring makonsensya si Yeonjae, ngunit dahil sa pride, hindi pa rin siya humingi ng tawad. Sinisikap na gumawa ng palusot para isama si Jaeyoon sa labas para makabawi. Bagaman nagtatampo, nang marinig ang tungkol sa paglabas ay agad na sumunod si Jaeyoon. Subalit, hindi siya marunong magbisikleta, kaya inabala niya si Yeonjae na siya mismo ang magturo. Kahit anong sipagbuong hapon ay wala ring napala, kaya nagalit siya at tinawag siyang hangal. Pagkasabi nito, patuloy pa rin siyang tinulungan si Jaeyoon, ngunit bumagsak pa rin siya, kaya napaiyak siya dahil sa inis at nasugatan pa. Hindi tumigil ang kanyang bibig sa pagrereklamo, ano bang meron sa bisikletang ito at kailangan kong tawaging hangal. Hindi ko pa nga alam kung bakit ako nandito. Nang makita siyang umiiyak ng malakas, lumambot ang puso niya at binilhan siya ng sorbetes upang suyuin si Jaeyoon. Gamit ang bawat isa na maglakad hanggang sa mapagod, pagkatapos ay umasa sa balikat ng bawat isa upang matulog ng napakapayapa. Matapos bumalik sa silid, si Jaeyoon ay tuwang-tuwa na makita na ito ay mas mahusay na pinalamusyan kaysa dati at may napakalambot na kama. Samantala, hiniling ni Haewon kay Yeonjae na maging pangunahing modelo niya, ngunit malamig siyang tinanggihan ng binata at nais na putulin ang kanyang one-sided love para kay Haewon mula ngayon. Gayunpaman, hindi sumuko ang dalaga at nagtungo sa bahay ng binata kung saan nakita niyang tinuturuan ni Yeonjae si Jaeyoon na magbisikleta. Ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa ay napakasaya hanggang sa nakaharap ni Haewon ang titig ni Yeonjae. Hindi man lang sinabi ni Yeonjae kay Haewon na lumipat siya ng bahay.
bahay. Nang tanungin niya kung bakit, malamig niyang sinabi, kailangan ko pa ba yang sabihin sa iyo? Ang isang tao na dating nagbabahagi ng lahat sa kanya ay naging napakalamig na nagdulot ng kaunting sakit kay Haewon. Alam niyang ayaw na siyang guluhin ni Yeonjae, kaya nalulungkot siyang umalis. Si Jaeyoon, na walang kamalay-malay, ay naghahanda pa rin ng pagkain para kay Haewon. Ngunit nang tiningnan niya ito, matagal na pala itong umalis. Hindi nagtagal, tinawagan siya ng publishing house, kaya tuwang-tuwa siyang inakala na tinanggap na ang kanyang manuskrito. Ang totoo, gusto lang nilang malaman ang tungkol sa pribadong buhay ng asawa niya sa pamamagitan ni Jaeyoon para makapagsulat ng artikulo, kaya labis na nagalit si Jaeyoon at binawi ang kanyang manuskrito. Bigla niyang naalala si Min Hyuk, ang direktor ng isang kumpanya ng media, kaya tumakbo siya roon para hanapin ito. Ngunit dahil abala siya sa pag-aaral at hindi makikipagkita, ibinigay ni Jaeyoon ang manuskrito sa receptionist. Pagbalik niya, nakita niyang mahimbing na natutulog si Yeonjae, na ikinainis ni Jaeyoon. Tinanong pa niya ang tungkol sa manuskrito, ngunit nagsinungaling si Jaeyoon na masyado pang maaga para ilathala ito. Narinig niya ito at alam na kaagad na tinanggihan siya ng publishing house, kaya pinagtawanan niya si Jaeyoon. Bigla niyang nakita ang singsing na itinapon niya noon, kaya iginiit niya na kanya na ito. Habang patuloy na iginigiit ni Yeonjae na itapon ito, nag-agawan sila sa singsing. Ang resulta, nakagat siya ni Jaeyoon at tumakas dala ang tropeo. Ang ginawa niya ay nagpaalit-it kay Yeonjae, kaya gusto niyang paalisin si Jaeyoon sa bahay. Akala niya, sa pagkagalit niya, hihilingin niyang maghiwalay sila at mapupunta kay Jaeyoon ang bahay. Ngunit hindi niya inaasahan na gusto lang pala niyang itaboy siya palabas at bahay pa rin niya ito. Nawala ng matutuluyan, nagpatuloy si Jaeyoon sa paghingi ng tuluyan sa kanyang mga kaibigan. Samantala, nang mawala ang katulong, napilitan si Yeonjae na maglinis ng bahay. Tumawag si Dongwook para sabihin gusto niyang ibalik si Jaeyoon, ngunit agad siyang binabaan ni Yeonjae. Kahit ang publisher na tumawag kay Jaeyoon ay sinabihan niyang wala na silang kaugnayan ni Yeonjae dahil naghiwalay na sila. Sinubukan naman ng dalawa niyang kaibigan na paalisin si Jaeyoon ng mahinahon, ngunit nang banggitin niya ang utang nila, agad silang natahimik at hindi na umimik. Dahil din sa paghihiwalay nila, tinawag si Yeonjae ng kanyang boss at pinagalitan, at sabay ring inutusan siyang maging modelo para sa magazine ni Haewon. Pagkatapos, tinawagan naman si Jaeyoon at humingi ng pabor. Dahil sa trabaho, kailangang makipagbati ni Yeonjae kay Haewon kahit labag sa kalooban niya. Kahit alam niyang may asawa na ito, walang pag-aatubiling tinanong niya ito, sino ang mas gusto mo, si Jaeyoon o ako? Kahit bahagyang natigilan sa tanong ni Haewon, sumagot pa rin si Yeonjae na mas gusto niya ito dahil ang pagmamahal niya para sa babaeng ito ay hindi pa nawawala. Naunawaan iyon ni Haewon kaya sinabi niya kay Yeonjae na hindi siya magpapatawad kung makakalimutan niya ang katotohanang siya ang palaging pinakamahalaga. Pagdating ng gabi sa bahay, nang makita ang lahat na napakatahimik, hindi napigilan ni Yeonjae na pumasok sa kwarto ni Jaeyoon. Hindi niya inaasahang malalaman niya na kaarawan pala niya kinabukasan. At ng araw na iyon, habang nagmumodelo si Yeonjae para sa photoshoot, nagdala si Jaeyoon ng isa zero lunchbox ayon sa kahilingan ng manager at hindi niya alam na makikita niya ang kanyang asawang kunwari roon. Ito pala ay plano ng manager para magkabati sila at mapawi ang usap-usapan tungkol sa paghihiwalay. Sa pagkakataong ito, humingi pa siya ng pabor sa reporter na kunan ng larawan ang mag-asawa na nagpapakain sa isa't-iisa. Kahit hindi sang-ayon sa isa't-iisa, sumunod pa rin silang dalawa at nagkunwaring mag-asawang nagkakaisa para malinlang ang lahat. Pagkatapos, pinaalalahanan ng manager si Jaeyoon na ang kanyang asawa ay isang taong nakakakuha ng espesyal na atensyon mula sa publiko, kaya hindi siya dapat magsalita ng padalos-dalos, kung hindi, magiging malala ang kahihinatnan. Nang maghahanda na siyang umalis, nakita niya ang manuskrito sa lamesa ng manager. Doon lang niya nalaman na pinakita pala ito ni Yeonjae sa kanya. Mahirap intindihin ang plot, mali ang grammar, at hindi makatwiran ang istruktura ng pangungusap, kaya naniniwala ang manager na hindi maaaring ilathala ang manuskrito na ito. Nalungkot si Jaeyoon nang marinig iyon at nagpaalam na kunin ito. Sa kotse, nanlumo rin siya nang mapagtanto na wala siyang talento sa pagsulat ng nobela, kaya bilubos siyang nadismaya sa sarili. Nang makita siyang ganoon, sinubukan siyang pasiglahin ni Yeonjae, ngunit hindi naman ito gumana. Kinabukasan, nakita pa rin niyang malungkot si Jaeyoon, sinubukan niyang gumawa ng biro para mapatawa siya, ngunit ang natanggap niya ay tingin lamang ng pagkasuklam mula sa kanyang asawa. Bukod pa rito, kaarawan din ni Jaeyoon ngayon, kaya gusto niyang magsaya kasama ang kanyang mga kaibigan sa Magic Land. Nang marinig iyon, nagtanong si Yeonjae nang may pagkadismaya, paano naman ako? Walang pakialam na sumagot si Jaeyoon, hindi hindi ka maaaring pumunta sa mga pampublikong lugar. Nang makita niya na isinasantabi siya, sinabi ni Yeonjae na puno ang schedule niya buong araw, kaya hindi siya makakasama kahit imbitahan pa siya. Kahit labag sa loob niyang umalis ng bahay, patuloy siyang umaasa na aanyayahan siya ni Jaeyoon na lumabas, ngunit hindi man lang siya pinansin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawag si Min Hyuk dahil nabasa na niya ang manuskrito ni Jaeyoon at gusto niya itong makita. Samantala, bumili na si Yeonjae ng regalo para sa kaarawan ng kanyang asawa at nagtungo sa film company. Binasa niya ang bawat pahayagan at pagkatapos ay naglaro ng video game. Patuloy siyang naghintay na tatawag si Jaeyoon, ngunit abala na ito sa pagpunta kay Min Hyuk. Hindi niya inaasahang direkta siyang sasabuyan nito ng malamig na tubig. Iyan ang pinakamasamang kwento na nabasa ko, sabi nito. Dahil masyadong mahaba at nakababagot ang kwento, parang pagpapahirap ang pagbabasa. Nang marinig niya itong magsalita ng ganoon, agad na nagalit si Jaeyoon at sinigawan si Min Hyuk na bastos dahil sa prangka nitong panlalait. Nang aalis na siya, nag-alok naman itong upahan si Jaeyoon na
nagpasaya sa kanya, kaya napasigaw siya sa comfort room. Bukod pa rito, inanyayahan pa ni Min-hyuk si Jae-yoon na maghapunan. Samantala, walang alam si Yeong-jae at tumakbo sa Magic Land para hanapin ang kanyang asawa. Tumatakbo siya sa bawat sulok para hanapin si Jae-yoon, ngunit hindi niya ito makita at nakilala pa siya ng kanyang mga tagahanga at hinabol siya. Mabilis na tumakbo si Yeong-jae sa comfort room para magtago, ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng mga ito. Nakatakas lang siya nang dumating ang assistant niya para sunduin siya. Nagpatuloy si Yeong-jae sa pag-uwi para hintayin si Jae-yoon, ngunit hindi niya inaasahang makikita si Min-hyuk na naghatid sa kanya, kaya di nagselo siya at sinigawan si Jae-yoon, "Bakit gabi ka na umuwi, may asawa ka na?" Sumunod ay inutusan niya itong magluto dahil gutom na siya sa maghapong paghahabulan. Ngunit hindi niya sinasadyang makita ang maskara at natukoy niya na nagpunta ito sa Magic Land, ngunit kahit anong tanong niya, patuloy itong nagtatanggi. Nang makita siyang namimilipit, natawa si Jae-yoon sa pag-ugali ni Yeong-jae na parang bata. Dahil hindi siya nagkaroon ng maayos na kaarawan buong araw, labis na nang hinayang si Jae-yoon, kaya hinila niya si Yeong-jae sa amusement park muli. Hating gabi na kaya sarado na ito, kaya nagtungo silang dalawa sa skating ring. Mahusay si Jae-yoon sa skating samantalang si Yeong-jae ay kabaligtaran na paulit-ulit na natutumba. Kaya ginamit niya ang pagkakataong ito para tawagin siyang hangal, upang makaganti sa panlalait sa kanya ni Yeong-jae noon. Pagkatapos, ipinaalam din ni Jae-yoon sa kanya na nakahanap na siya ng trabaho at tiyak na magsisikap siya rito. At para ipagdiwang si Jae-yoon, binigyan siya ni Yeong-jae ng regalo at isang card na may mga salita ng paghihikayat. Nang matanggap niya ito, labis siyang natuwa at agad itong ginamit. Bigla, dumating ang lola at nanay ng kanyang asawa nang hindi inaasahan. Pagdating pa lang nila, hindi na sila tumigil sa pagreklamo kay Jae-yoon kung bakit hindi siya nagbalita matapos ang honeymoon at hinayaan silang mag-alala. Bukod pa rito, napansin din ng lola niya na hindi niya suot ang singsing ng kasal, kaya pinagsabihan niya si Jae-yoon sa loob ng isang oras. Sa huli, inutusan niya ang mag-asawa na umuwi sa bahay at magpapadala siya ng tao para sunduin sila mamaya. Hindi pa nakakapag-react si Jae-yoon nang umalis na ang lola niya, kaya nataranta siyang tinawagan si Yeong-jae. Inakala niyang maghahanda ng masarap na hapunan ang kanyang asawa, ngunit hindi niya inaasahang maririnig ang masamang balita na gusto ng kanyang lola na lumipat sila pauwi. Kinaumagahan, dali-dali silang umalis at habang naglalakbay, tinuruan ni Yeong-jae si Jae-yoon kung paano makitungo sa pag-ugali ng bawat miyembro ng pamilya. Tiniyak din niya na ipaubaya na sa kanya ang lahat. Pagkatapos, sinabi ni Yeong-jae sa kanyang ina at lola na hindi maaaring lumipat ang mag-asawa doon, kaya di umaasa siyang tatalikuran na ng kanyang lola ang ideyang iyon. Pinuri pa niya si Jae-yoon bilang isang napakahusay at masipag na tao, kaya hindi na kailangan pang turuan ng mga nakatatanda. Gayunpaman, naghanap pa rin ng dahilan ang lola para magreklamo at sa pagkakataong ito, sinisi ang mag-asawa dahil hindi nagdala ng prutas. Pagkarinig nito, agad na tumayo si Jae-yoon, kumanta at sumasayaw pa ng kakaiba, na labis na ikinahiya ni Yeong-jae at ikinagulat naman ng kanyang ina at lola. Ang tatay lang ng kanyang asawa ang pumalakpak at pinuri ang kanyang manugang. Habang pabalik, naalala ni Jae-yoon ang nangyari kanina at labis siyang napahiya. Dahil lubos siyang nalulumbay, nag-alok si Yeong-jae na kumain sila ng sorbetes para mabawasan ang stress niya, ngunit siya pa rin ang bumili. Sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng pagkakataong magtabi at mag-usap, kaya nagpasalamat si Jae-yoon sa voice recorder na regalo ni Yeong-jae. Talaga raw itong ikinatuwa dahil siya lang ang nagpapahalaga sa kakayahan niya sa pagsulat. Ginamit ni Yeong-jae ang pagkakataong iyon at hiniling kay Jae-yoon na gumanti sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa duyan. Nang gabing iyon, bumalik si Jae-yoon sa kanyang trabaho at dahil dito, nakatulog siya sa mesa hanggang umaga. Naglakad at tinakpan siya ng kumot, ngunit bago pa niya magawa, nagising na si Jae-yoon, kaya nabigla si Yeong-jae at pinaalalahanan siya na oras na para maglinis. Kaya nagmadali si Jae-yoon sa walang katapusang gawaing bahay, habang ang nakakainis niyang asawa ay kalmadong nagbabasa ng pahayagan na labis na ikinagalit niya. Pagkatapos niyang magtrabaho, nagmamadali siyang tumakbo sa opisina, ngunit kahit malilate na siya, mabait pa rin si Jae-yoon na tumulong sa isang matandang babae na magbuhat ng mabibigat na gamit. Dahil sa pagkaantok sa tren, nalampasan ni Jae-yoon ang kanyang station. Nagmamadali siyang tumakbo at hindi sinasadyang nahulog ang voice recorder. Sinubukan ni Jae-yoon na balikan ito, ngunit hindi niya pa rin ito nakita. Kaya, nagtungo siya kay Min-hyuk nang may nanlulumong damdamin para isumite ang kanyang manuskrito. Ngunit malayo pa rin sa inaasahan ang resulta, kaya hiniling niyang sulatin ulit ni Jae-yoon. Malungkot siyang umalis kaya napansin ni Min-hyuk ang kakaibang damdamin ni Jae-yoon at tinanong ang dahilan. Dahil alam niyang nawala niya ang regalo sa kaarawan, binilhan ni Min-hyuk si Jae-yoon ng eksaktong katulad, ngunit nang malapit na itong bayaran, tumanggi si Jae-yoon na tanggapin ito. Dahil kahit parehong device iyon, hindi niya naramdaman ang parehong pakiramdam tulad ng ibinigay ni Yeong-jae. Malapit na rin ang hapunan kaya inanyayahan ni Min-hyuk si Jae-yoon na kumain, ngunit malapit na ang general cleaning sa bahay, kaya kailangan niyang umuwi agad. Dahil sa limitadong taas niya, hindi maabot ni Jae-yoon ang tuktok habang nagpupunas ng salamin.
Nang makita siyang patuloy na nagpapalipas oras, sumugod si Youngjae para tulungan siya. Pagkatapos, nag-aatubili si Jaehyun na umamin na nawala niya ang voice recorder. Nang marinig ito, agad na nainis si Youngjae at nagsalita ng masasakit na salita. Alam kong hindi maaaring magkatugma ang utak mo sa utak ng isang tao. Bumili lang ako ng regalo para sa kanya. Hindi na maganda ang pakiramdam niya at sinigawan pa ni Youngjae, kaya nagtampo si Jaehyun at umalis. Ngunit pagkatapos noon, taos puso siyang humingi ng paumanhin kay Youngjae dahil sa pagkawala ng napakahalagang regalo. Nang marinig niya ito, nakonsensya rin siya dahil sa masasamang salita niya, kaya inilabas niya si Jaehyun at binilhan siya ng isa pang regalo. Kasabay nito, napagtanto ni Min Hyuk na ang plano ni Haewon na mag-aral sa New York ay para sundan siya. Kaya, taos puso niya itong pinayuhan na sumuko dahil sa huli, si Haewon lang ang masasaktan. Kasabay nito, nilinaw din niya na itinuturing niya lang siyang parang kapatid. Dahil sa pagtanggi, agad na sumama ang loob ni Haewon at tinawagan si Youngjae. Kaya, wala siyang awang iniwan si Jaehyun at pinuntahan si Haewon. Nang makita si Haewon na nalulumbay at nagtatapat sa kanya, lumambot ang puso ni Youngjae dahil naranasan na rin niya ang ganoong pakiramdam. Nang oras na iyon, matagal lang naghihintay si Jaehyun, kaya minadali niya si Youngjae na pumunta na. Pagkababa niya ng telepono, aalis na sana siya para puntahan si Jaehyun, ngunit hinabol siya ni Haewon at nagmakaawa na huwag siyang umalis. Kaya, hinatid niya muna si Haewon pauwi at ang nakuha lang niya ay isa ka talagang mabuting kaibigan. Gayunpaman, hindi pa rin umalis si Youngjae hanggang sa mamatay ang ilaw. Samantala, mag-isa namang umuwi si Jaehyun ang may pagtatampo matapos siyang hintayin ng matagal. Kahit tinawag ni Youngjae ang pangalan niya sa labas ng pinto, hindi siya pinansin nito. Kinaumagahan, hindi pa rin niya napigilan ang inis at galit na tinanong si Youngjae. Inakala mo bang naglalaro ka ng pagsasanay ng alaga? Tingin mo ba say biro ako? Matapang namang sumagot si Youngjae. Sino ka para sigawan ako? Nang gumagala ka na parang pulubi, bukas palad kitang tinulungan at nagrereklamo ka pa. Sa tingin mo ba say libre akong nakatira rito? Nagluluto at naglilinis ako, di ba? Sa tingin mo, sino ka? Agad na sumagot si Youngjae. Kahit sino pa ako, mas matalino ako kaysa sa isang ulo ng manok na tulad mo. Nagalit si Jaehyun nang tawagin siyang hangal, kaya tinawag niya si Youngjae na baliw. Kaya, sa gitna ng galit, pinalayas niya ito sa bahay. Pero si Jaehyun ay ayaw na ring manatili pa ng isang minuto kasama ang walang pusong taong ito, kaya dali-dali siyang tumakbo sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan para humingi ng pahintulot na manirahan doon. Gayunpaman, wala sila sa bahay at dinala nila ang bagahe na nakalimutan niya noon para hanapin si Youngjae. Ginamit nila ang pagkakataong iyon para imbitahan siyang mamuhunan sa kanilang bagong management company. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Youngjae na hindi sila mapagkakatiwalaan, kaya prangka siyang tumanggi at umakyat sa itaas. Gayunpaman, ayaw umalis ng dalawang ito at kinain nila ang pagkain sa refrigerator ng may-ari ng bahay. Kinuha pa ni Dongguk ang damit ni Youngjae nang walang pahintulot, sinuot ito at tumakbo para ipagyabang sa kanyang asawa. Nang sandaling iyon, lumabas ang may-ari ng bahay at nakita ang kalat, kaya galit itong sumigaw at tinawag pa silang pulubi. Nang marinig ang dalawang salitang iyon, agad na nagalit si Hijin at sinugod si Youngjae. Sakto namang bumalik si Jaehyun at iniligtas siya, at sa harap ng lahat ay hayagan niyang sinabi na Pagkatapos, agad niyang pinalayas ang dalawa at binalingan ng pansin ang sugat ni Youngjae dahil ang mukha ay napakahalaga para sa isang aktor. Matapos ang mga ginawa ni Jaehyun, nagkabati silang dalawa at nag-schedule na manood ng scene. Habang masigla siyang nagpapaganda para sa date nila, tumawag si Haewon dahil hindi niya makontak si Youngjae. Dahil walang mahalagang bagay, humingi lang ng pabor si Haewon kay Jaehyun na ipaalam na tumawag siya. Pagkatapos, nagtungo siya sa sinehan para hintayin si Youngjae dahil kailangan niyang maghintay hanggang sa mamatay ang lahat ng ilaw bago siya makita. Pagkatapos ng pelikula, sinabi ni Jaehyun kay Youngjae ang tungkol kay Haewon. Kaya, agad siyang tumawag kay Haewon at nang marinig na may sakit ito, labis siyang nag-alala at nagmamadaling tumakbo sa ospital. Si Jaehyun, na nasa labas, ay nasaksihan ang matalik na paghawak kamay nilang dalawa at nakaramdam ng isang di maipaliwanag na pait sa kanyang puso. Ngunit wala siyang karapatang makialam. Patuloy pang nagtampo si Haewon at nagreklamo kay Youngjae kung bakit siya nahuli at pinaghintay siya ng matagal. Dahil sa mga salitang ito, nakonsensya siya at hindi tumigil sa paghingi ng tawad dito. Naantala ang usapan nang bumukas ang pinto at ipinasok ng ama ng kanyang asawa si Jaehyun upang bisitahin si Haewon. Pagkakita pa lang sa mukha ni Jaehyun, agad itong nagpakita ng pagkadismaya. Ang tatay ng kanyang asawa ay isang doktor at kaibigan din ng mga magulang ni Haewon, kaya maingat niyang pinayuhan ito sa wastong pangangalaga sa sarili. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kay Jaehyun na matagal nang magkakilala ang kanilang mga pamilya, kaya umaasa siyang hindi ito magkakamali ng pagkakaintindi. Pagkahatid sa kanyang ama, bumalik silang dalawa para bisitahin si Haewon. Ngunit dahil sa presensya ni Jaehyun, hindi siya komportable, kaya pinalayas niya silang dalawa ng hindi direkta. Dahil alam ni Haewon na kapag nagkaroon ng pagkakataon, tiyak na pupuntahan siya ni Youngjae. Habang pauwi, maingat na nagtanong si Jaehyun tungkol sa relasyon nilang dalawa at nalaman niyang sina Youngjae at Haewon ay matalik na magkaibigan mula pa noong bata pa. Pagkarinig pa lang nito, naisip niya agad ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Ngunit umasim ang mukha ni Youngjae nang ikumpara sa dalawa. Habang sila ay nasa daan, gusto ni Jaehyun na dumaan sa isang tindahan ng comics, ngunit pinilit ni Youngjae na umuwi para maghapunan. Pagsapit ng hating gabi, nagmadali siyang nag-isa na pumunta kay Haewon. Dahil nakita niya ang eksenang iyon, hindi makatulog si Jaehyun, kaya naghintay
nakatambay siya sa harap ng pinto kay Yaongjay hanggang sa nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Nang makabalik siya, nag-usap silang dalawa at hindi inilihim ni Yaongjay na labis siyang nag-aalala kay Haewon. Dahil sa hindi niya madaling makatulog, nagpunta siya sa ospital upang makasigurado na maayos ito. Dahil matagal nang palaisipan kay Jaeyoon kung ilang bahay na ang binili ni Yaongjay at isa na rito ang kanya. At sumagot si Yaongjay na gusto ko ang pangalang bahay ng kaligayahan ng lugar na ito at may pangarap na makasama ang minamahal ko habang buhay dito. Nagtanong pa siya kung sino ang minamahal ni Yaongjay pero hindi pa rin ito sumagot. Kinaumagahan, maagang gumising si Yaongjay at nagluto ng lugaw. Inakala ni Jaeyoon na para sa kanya iyon hanggang sa sinabi ni Yaongjay na para kay Haewon iyon, labis siyang nadismaya at nagtanong kung magkakasakit ako balang araw, igagawa mo rin ba ako ng lugaw? Nang marinig iyon, sinisi ni Yaongjay si Jaeyoon dahil sa pagiging malilimutin dahil nagluto na siya ng lugaw noong huling nagkasakit ito. Nang dinala ni Jaeyoon ang lugaw kay Haewon para kay Yaongjay, iginiit niya sa harap ng asawa ng iba na matalik silang magkaibigan mula pa noong bata, kaya kahit pa nagpakasal siya, hindi pa rin matatapos ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawag ng lola si Jaeyoon para tulungan siya sa trabaho. Habang nagpapakahirap siya sa pagbunot ng damo at pinagpapawisan ng husto, kalmadong nakaupo ang lola na may payong at binabantayan ang kanyang manugang habang nagtatrabaho. Nang malaman niyang hindi siya magaling magluto, nagbitaw ang lola ng mga salita na lubos na nakasakit sa puso niya. Hindi nakakapagtakang hindi ka marunong magluto dahil walang nagturo sa iyo. Hindi ka natuto ng maayos kaya wala kang modo at kumakanta-kanta ka pa ng ganoon. Nagalit si Jaeyoon at dali-daling tumayo para sagutin ang lola. Bakit ako lang ang pinapagalitan ninyo, samantalang hindi naman mas magaling si Yaongjay? Palagi siyang bastos, sumisigaw at walang kagandahang asal. Bakit hindi ninyo pinapansin ang nararamdaman ko at nagsasalita kayo ng ganyan? Nang marinig iyon, na-stress ang lola kaya tumaas ang presyon ng dugo niya, kaya ginataranta si Jaeyoon at sinubukang buhatin siya papasok ng bahay. Ngunit hindi niya ito nabuhat kaya pareho silang bumagsak sa lupa. Sa wakas, naipasok din nila ang lola sa bahay, ngunit sugatan at nagdulot ng pagkataranta sa lahat. Nang gabing iyon, hindi inaasahang dumating si Yaongjay para makipagkita kay Minhyuk. Binalaan niya ito na hindi niya ito palalampasin kung sasaktan pa nito si Haewon. Ngunit hindi niya inaasahang pinaalalahanan din siya nito. Huwag mo nang isipin si Haewon at maging matino ka na para alagaan ang taong nasa tabi mo. Alalahanin mo si Jaeyoon dahil hindi niya deserve ang ganito. Narinig niya ang mga salitang iyon at umuwi si Yaongjay ang hindi maganda ang pakiramdam. Nang makita ito, gusto ni Jaeyoon na pasayahin siya kaya nagkwento siya ng biro. Kinabukasan, pinaalalahanan pa niya itong umuwi ng maaga dahil magluluto siya ng jellyfish salad. Nang marinig ang paborito niyang pagkain, sabik si Yaongjay kaya naghanap din si Jaeyoon sa internet ng paraan kung paano magluto nito. Sinisiguro ni Haewon na handa ang mga accessories ni Yaongjay at hindi siya komportable nang makita ang singsing ng kasal sa kamay nito. Inalis nila ito para palitan ng ibang singsing na babagay sa damit kaya nakalimutan ito ni Yaongjay nang umuwi siya. Nang matuklasan ito ni Jaeyoon, hiniling niyang tawagan niya si Haewon para hanapin ito. Ngunit dahil ayaw niya itong gambalain, nag-alok si Yaongjay na bumili ng bago bilang kapalit. Dahil dito, nagalit si Jaeyoon at nakipagtalo kay Yaongjay na iniisip na hindi nito pinapahalagahan ang kasunduan nila. Dahil marriage contract lang naman iyon, hindi ito pinahalagahan ni Yaongjay at sinigawan pa niya si Jaeyoon. Nang makita niyang palagi siyang minamaliit nito, mabilis siyang bumalik sa kwarto para mag-empake at tahimik siyang umiiyak. Kinabukasan, inilabas ni Minhyuk si Jaeyoon para maghanap ng inspirasyon para sa pagsusulat ng script. Hindi tulad ni Yaongjay, labis niyang pinapansin ang bawat emosyon at kilos ni Jaeyoon kaya alam niya kung paano siya patawanin. Samantala, nagsimulang mapagtanto ni Yaongjay ang pagkakamali niya kaya nagpagawa siya ng isa pang singsing na eksaktong katulad. Paglabas niya ng pinto, nakita niya ang mag-asawang Heejin kaya agad niyang ikinandado ang pinto para hindi sila makapasok at kampante siyang umalis. Ngunit hindi niya inaasahan na sadyang matitigas ang ulo ng dalawang ito, kaya umakyat sila sa bintana at pumasok pa rin. Gamit ang kapritso, natuklasan nila ang natitirang kontrata sa kasal sa computer. Nang bumalik si Yaongjay at nakita silang dalawa sa bahay, labis siyang nagulat. At may mas nakakagulat pag ginamit ng dalawang ito ang kontrata sa kasal para bantaan si Yaongjay na mamuhunan sa kanilang kumpanya. Naguguluhan kung ano ang gagawin na magitan si Jaeyoon sa pamamagitan ng pagbabanta pabalik sa mag-asawa dahil may kaso pa rin silang panloloko. Kung dadalhin niya ang ebidensya sa pulis, tiyak na papanagutin sila sa harap ng batas. Pag-iisip pa lang na makukulong sila, labis na silang natakot kaya sumunod sila sa ayos ni Jaeyoon. Sa huli, sinabi niyang aayusin niya ang trabaho ng kanyang asawa sa kumpanya ni Yaongjay. At lalong-lalo na, 40% ng sweldo ay ililipat sa kanyang account para unti-unting mabayaran ang utang. Pagkatapos, taos-pusong nagsisi si Yaongjay sa nangyari kahapon at nangako na hinding-hindi na mawawala pa ang singsing. Biglang sinabi ni Jaeyoon na nahanap na niya ang singsing at hiniling na iabot nito ang kanyang kamay. Pagkasabi noon, iginuhit niya sa kamay ni Yaongjay ang isang singsing at relo gamit ang marker.
Kinaumagahan, habang naglilinis, natuklasan niya ang larawan ng kasal nila, ngunit dahil nahihiya silang pareho na isabit ito sa sarili nilang kwarto, naglaro sila ng Jack and Poy para magdesisyon. Nanalo si Jae-yoon, ngunit ayaw ni Yeonjae na ilagay ito sa kanilang kwarto at gusto niyang isabit ito sa sala. Habang magkasama silang nagsasabit ng larawan ng kasal, tumawag si Haewon, ngunit nang tanungin ni Jae-yoon kung sino iyon, nagsinungaling siya na ang kumpanya ang tumawag. Gayunpaman, nakilala pa rin niya na si Haewon iyon kaya bilabis siyang nalungkot. Nang araw na iyon, dahil may libreng oras, nagsimula si Jae-yoon na maghanap ng inspirasyon para sa kanyang bagong akda. Ginawa niyang modelo si Yeonjae at nagsimulang magsulat. Mataas ang pangangatawan at okay lang ang mukha. Dahil naiinis siya sa pag-iisip pa lang sa laging nakasimangot na mukha nito. Bastos ang ugali at mayabang, sa pangkalahatan ay walang magandang katangian at palaging nagrereklamo sa luto ni Jae-yoon. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga siya, talaga namang nakakainis ang taong ito. Sakto namang naghahanda si Yeonjae na umalis kaya nagtanong siya kung saan ito pupunta para makapaghanda siya ng hapunan. Ngunit ang lalaking ito ay nagreklamo pa kay Jae-yoon kung bakit napakarami niyang tanong. Akala niya ay magtatrabaho ito, ngunit pumunta pala ito kay Haewon dahil tuwing nalulungkot ito at tumawag, agad na darating si Yeonjae. Ang palaging pagkuha ng atensyon mula sa lalaking ito ay nagbigay ng kasiyahan kay Haewon at ibinalik niya ang singsing ng kasal kay Yeonjae. Hindi nagtagal, nagpakita siya ng kalungkutan dahil may iba ng pinag-ukulan ng atensyon si Yeonjae at hindi na siya ang prioridad. Ang mga salitang ito ay nagpaantig sa konsensya ni Yeonjae at sinabi niya, Haewon, aalis lang ako kapag ikaw mismo ang nagtaboy sa akin. Pag-uwi niya, nakita niya si Jae-yoon na kumakain ng bibimbap at bastos niyang sinabihan, parang pagkain ng aso. Sakto namang napansin niya na suot ni Yeonjae ang singsing ng kasal, kaya nagtanong si Jae-yoon kung paano niya ito nahanap. Nang malaman niyang si Haewon ang nagtago nito, nagalit siya at sinigawan ito. Pero kinampihan naman ni Yeonjae si Haewon, kaya halos mabaliw si Jae-yoon. Sa kanyang isip, inilarawan niya ang senaryo kung saan makikipag-away siya sa mistress kasama ang kanyang matalik na kaibigan. O kaya naman, kinuha ni Haewon ang kanyang asawa at pinalayas siya. Nataranta si Jae-yoon sa masamang panaginip na iyon at nainis kay Yeonjae, kaya hindi na siya nagtanong pa nang umalis ito kinabukasan. Habang pinupunasan ang larawan ng kasal, gusto niyang saksakin ang mata ng nakakainis na lalaking iyon. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono. Ang lola at nanay pala niya ang tumawag para imbitahan siyang manood ng art exhibit. Walang alam si Jae-yoon sa pagpipinta, kaya puro kalokohan ang sinasabi niya na ikinainis ng lola. Ngunit kapag nakakakita ng kakilala, masaya pa ring ipinakikilala ng lola si Jae-yoon bilang manugang na babae kaya naramdaman niyang pinahahalagahan siya nito. Si Dongwook naman ay nagtrabaho bilang empleyado sa kumpanya ni Yeonjae. Doon siya sinermona ni Yeonjae dahil sa panloloko at pag-agaw ng ari-arian. Lalo pa niloko niya ang isang inosenteng tulad ni Jae-yoon, kaya nadama ni Yeonjae ang pagkadismaya para sa kanya. Ang mapagalitan at masampal ay nagpaiyak kay Dongwook dahil sa hiya at nagsimula siyang ikwento ang kanyang kalungkutan. Pagkatapos, bumalik siya ngunit hindi niya nakita si Jae-yoon kaya nag-alala siyang hinanap ito sa lahat ng dako. Sa kabilang banda, masayang kumakain ang manugang sa bahay ng kanyang biyenan. Lahat ay lubos na nagkakasundo at mahal si Jae-yoon. Nang marinig pa lang nila na marunong siyang maglaro ng hwatu, nag-aya agad silang lahat na maglaro. Tinulungan ni Jae-yoon ang kanyang biyenang babae na talunin ang lola kaya naman sinamaan siya ng tingin nito. Malamig na rin ang gabi kaya naman inalok ng mga biyenan si Jae-yoon na matulog na lang doon. Dahil sa galit pa rin sa kanilang pag-aaway kahapon, hindi man lang nag-abala si Jae-yoon na mag-abiso kay Yeonjae kaya naman naghihintay lang siya sa bahay ng may pag-aalala. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Yeonjae at tumawag upang tanungin si Jae-yoon kung nasaan siya. Nang malaman niyang nasa bahay siya ng kanyang mga biyenan, agad na nagalit si Yeonjae at pagkatapos ay nakipag-usap kay Jae-yoon tungkol sa mga bagay na nasa loob ng kwarto. Doon niya nakita ang larawan ng isang batang kalbo at nagtanong siya kung sino ito. Nang makilala niya na iyon ang kanyang namatay na nakababatang kapatid na babae, hindi maiwasang maantig si Yeonjae habang inaalala ang bata. Kailangan siyang turukan ng 8 beses sa isang araw pero hindi siya umiyak kailanman. Dahil sinabi ng kanyang tatay na kung iiyak siya ay hindi na siya gagaling kaya hindi kailanman umiyak si Yeonjae. Ngunit namatay pa rin ang bata at hindi natupad ng tatay ang kanyang pangako. Sa tuwing babanggitin ito, tumutulo ang luha ni Yeonjae dahil sa labis na habag para sa kanyang kaawa-awang kapatid. Siguro dahil dito, lagi niyang sinisisi ang kanyang tatay at nagkaroon siya ng distansya sa kanya mula noon. Dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang kapatid na babae, nais ni Yeonjae na manatili sa tabi ni Haewon upang punan ang lahat dahil nangako siyang poprotektahan niya ito. Sa pagkarinig nito, hindi na naging maganda ang pakiramdam ni Jae-yoon. Sa oras na ito, gusto na ni Yeonjae na sunduin siya pauwi, ngunit tumanggi siyang aminin ito at ginamit na dahilan na walang maglalaba at magluluto. Kaya nagtampo siya at pinutol ang tawag, ngunit sa kanyang isip ay laging bumabalik ang kwento ni Yeonjae noon tungkol sa babaeng mahal niya. Ngayon na nalaman niyang si Haewon ang babaeng iyon, hindi maiwasang malungkot si Jae-yoon. Kinaumagahan, dahil walang naghanda ng almusal si Jae-yoon, naghanda si Yeonjae ng bibimbap kahit na noong nakaraang araw ay sinabi niyang pagkain iyon ng aso. Ngunit ngayon ay kakaibang sarap ang kain niya.
Nang oras ding iyon, bumalik si Jaehyun, kaya nagulat siya at nasamid na siyang dahilan upang tulungan siya ni Jaehyun. Matapos ang nangyari kahapon, nagbigay si Yeonjae ng patakaran na kailangan nilang sabihin sa isa't iisa kung saan sila pupunta. Kaya naman, gumawa si Jaehyun ng isang schedule para sa bawat isa upang walang sinuman ang lumabag sa pribadong oras ng bawat isa. Nang ipatupad ang patakarang ito, si Yeonjae ang unang hindi nakatiis sa katahimikan ng bahay, kaya di maingay siyang kumatok sa kwarto ni Jaehyun. Kinailangan niyang gamitin ang dahilan na kailangang linisin ang bahay para hikayatin siyang lumabas dahil kung hindi niya makikita si Jaehyun, hindi siya mapakali. Bukas na ang premiere ng pelikula ni Yeonjae, kaya inanyayahan niya rin si Jaehyun, ngunit tumanggi pa rin ito. Matapos marinig, labis na nalungkot si Yeonjae at hindi niya pinayagan si Jaehyun na magtrabaho magdamag na ang dahilan ay nakakaubos ng kuryente. Dahil sa pag-ingay niya, umalis si Jaehyun upang maghugas ng mukha, ngunit pagbalik niya ay patay na ang computer. Hindi pa nailigtas ni Yeonjae ang file, kaya nataranta si Jaehyun dahil nawala ang lahat ng dokumento. Nagalit si Jaehyun, sumigaw sa mukha ni Yeonjae at sobrang sama ng loob kaya gusto na niyang umiyak. Dahil naramdaman niyang naging masama siya, kinanta niya ang kanta ng tatlong oso upang siya ay suyuin. Kinabukasan, pumunta si Jaehyun kasama si Minhyuk upang dumalo sa screening ng pelikula. Sa paradahan, nakita ni Haewon na hinila ni Yeonjae si Jaehyun palapit sa kanya upang maiwasan ang isa pang sasakyan at hindi siya natuwa nang makita silang magkasama. Dito nakita ulit ni Jaehyun ang dalawa niyang matalik na kaibigan. Nang mapansin na may gusto si Minhyuk kay Jaehyun, pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na sumama na lang kay Minhyuk dahil hihiwalayan na rin naman niya si Yeonjae. Sa sandaling ito, nakita ni Jaehyun na naroon din si Haewon kaya nagpunta silang dalawa sa ibang lugar upang mag-usap ng pribado. Labis na galit si Jaehyun at kinwestiyon si Haewon kung bakit wala naman siyang damdamin kay Yeonjae, ngunit palagi siyang nakakapit sa asawa niya. Hiningi niya kay Haewon na pakawalan na si Yeonjae. Hindi inaasahan, tumanggi siya at nagdeklara na gusto niyang makipagpustahan kay Jaehyun upang tingnan kung sino ang unang makakakuha ng puso ni Yeonjae. Parang walang nangyari, inanyayahan ni Haewon si Yeonjae na lumabas kasama niya pagkatapos ng screening ng pelikula. Bagamat iminungkahi ni Yeonjae na sumama si Jaehyun, tumanggi si Haewon. Sa premiere ng pelikula, hindi niya nakita si Jaehyun dahil tulala pa rin ito pagkatapos ng sinabi ni Haewon. Hindi siya nagkaroon ng kumpiyansa na mananalo siya dahil ibang babae ang mahal ni Yeonjae. Nang magkita silang tatlo muli sa paradahan, nagmakaawa si Jaehyun kay Yeonjae na huwag siyang sumama kay Haewon. Subalit, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang sinabi at inakala lang niya na nagbibiro si Jaehyun. Umalis silang dalawa habang nalulumbay si Jaehyun. Habang nagagalak si Haewon dahil nanalo siya, nakita niya naman si Yeonjae na pinapunta si Dongwook para sunduin ang asawa niya. Nang magkatabi silang dalawa, biglang hinalikan ni Haewon sa pisngi si Yeonjae at masayang tumakbo palayo at si Yeonjae naman ay natigilan sa halik na iyon. Nagkaroon sila ng masasayang sandali ng paglalaro na katulad noong bata pa sila, ngunit hindi pa rin sapat iyon upang mahuli ang puso ni Yeonjae. Kaya ipinakita ni Haewon na parang hindi siya mabubuhay nang wala siya. Nang muling magkita si Yeonjae at Jaehyun, hindi na nakapagpigil si Jaehyun at nagtapat ng kanyang damdamin. Sinabi niya na kung ang pagprotekta sa isang tao ay nangangahulugan ng pagmamahal sa kanila, kung gayon ako ang magpoprotekta sa iyo. Sa tingin ko, mahal na kita. Hindi inaasahang tumawa ng masaya ang reaksyon ni Yeonjae dahil inakala niyang biro lang iyon ni Jaehyun. Nang makita siyang ganoon, napilitan ding humiti si Jaehyun dahil hindi na niya alam ang gagawin. Isang minuto lang ang nakalipas ay nagtapat siya sa lalaking ito, ngunit ngayon ay pinagtatawanan siya nito at sinabing nagsusulat siya ng script na ikinagalit ni Jaehyun dahil hindi niya maintindihan kung bakit niya minamahal ang taong ito. Sa puntong ito, nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili kung siya ba ay nawawala sa katinuan dahil umibig siya sa isang bastos na tao tulad ni Yeonjae. Kinabukasan, walang pag-aalinlangan siyang nagpakita ng heart sign at nagbiro na ang sabi ay, mahal ko ang aking asawa higit sa lahat sa mundo. Ngunit pagkatapos noon ay nagpunta pa rin siya kay Haewon at nakipag-usap at bumiti sa kanya na tila sila ay sobrang malapit. Sa isang panayam, nagtanong din ang reporter kung hindi ba masyadong malapit ang relasyon ni Yeonjae at Haewon. Dahil nagsimula ng kumalat ang masasamang chismis kamakailan at tinawag ng nakatataas si Yeonjae para ayusin ito. Hindi niya nakalimutang paalalahanan na bago pa maraming tao ang masaktan dahil dito, mas mabuti na maging maingat si Yeonjae at mag-isip ng mabuti. Upang tapusin ang chismis, nag-ayos ang nakatataas ng isang panayam sa bahay ni Yeonjae at sinabihan siya na magpaliwanag kay Jaehyun ng maaga upang hindi ito magkamali. Pagkatapos noon, ipinaalam ni Yeonjae ang tungkol sa panayam sa kanyang asawa at agad namang pumayag si Jaehyun ng walang pagdududa. Nagpapahinga si Jaehyun, naglalagay ng pipino para maging maganda sa kamera, nang biglang tumawag ang kaibigan niyang si Hijin upang ibunyag sa kanya na magsasagawa si Yeonjae ng isang panayam upang takpan ang chismis tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan sa isang taga-disenyo. Pinayuhan din niya si Jaehyun na hayaang sumabog ang iskandalong ito upang turuan si Yeonjae ng leksyon. Gayunpaman, nagtiwala pa rin si Jaehyun na hindi siya masamang tao at sinigawan pa ang kanyang matalik na kaibigan. Biglang kinaumagahan, nagbago ang isip ni Jaehyun at tumanggi na siyang magpa-interview na ikinataranta ni Yeonjae dahil malapit na ang oras ng pagdating ng mga mamamahayan. Nagtanong siya kung bakit, kaya ginamit ni Jaehyun
Jaehyun ang dahilan na marami pa siyang gawaing bahay na hindi pa naaasikaso upang pilitin si Yeonjae na sumunod sa kanyang kagustuhan. Kaya kinailangan niyang magtrabaho ng husto sa paglalaba, pagkatapos ay pagpunas ng salamin hanggang sa paghugas ng pinggan para kay Jaehyun. Dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng pagkakataong pahirapan ang karumal-dumal na taong ito, gusto niya ring lubos na ipatikim sa kanya kung paano ang mapahirapan. Kailangang maglinis ng husto si Yeonjae sa sahig at si Jaehyun naman ay walang pakialam na nagtatapon ng basura sa itaas para linisin niya. Sa huli, isinagawa nilang dalawa ang panayam at palaging nagpapakita na sila ay isang napakasayang mag-asawa sa harap ng reporter. Walang tigil si Jaehyun sa pagpuri kay Yeonjae na malaking tulong sa kanya sa mga gawaing bahay. At nang magsimulang magtanong ang reporter tungkol kay Haewon, ipinaliwanag ni Jaehyun na magkaibigan silang dalawa at ang kanyang asawa mula pa noong bata pa kaya normal lang na madalas silang magkita. Pagkatapos noon, pinayuhan ni Jaehyun si Yeonjae na limitahan ang pakikipagkita sa ibang kaibigan upang maiwasan ang nakakainis na chismis dahil kung hindi, iiwan niya ang bahay. Nang banggitin ang pag-iwan sa bahay, napansin ito ni Yeonjae dahil sa tuwing umuwi siya at hindi niya nakikita si Jaehyun at madilim ang paligid, nakakaramdam siya ng kalungkutan. Sa panahong ito, hindi makontak ni Haewon si Yeonjae, kaya labis siyang nainis at sa huli, hindi na siya nakapagpigil pa at tumawag sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Yeonjae na makipagkita sa kanya na ang dahilan ay abala siya sa kanyang schedule. Hindi rin siya direktang pupunta sa kanya para kumuha ng damit at padadalhan na lang niya ng assistant. Nagpakita ng inis si Haewon at nagtanong kung iniiwasan ba siya ni Yeonjae dahil kay Jaehyun. Bagamat itinanggi niya, nagpumilit pa rin siyang tawagin si Yeonjae para magkita sila. Nang harapin nila ang isa't-iisa, walang tigil si Haewon sa pagpapahayag ng pagkasuklam kay Yeonjae dahil sa tila malupit siyang trato sa kanya. Sa pagkakataong ito, umamin din si Yeonjae, ginagawa ko ito dahil sa iyo. Ayokong marinig ang ibang tao na magsabi ng masasakit na salita tungkol sa iyo. Kapag nakita kitang nasasaktan, mas masakit ang nararamdaman ng puso ko ng libu-libong beses. Pagkatapos, nagpunta silang dalawa sa tindahan ng lola. Nagpatuloy si Haewon sa pagrereklamo kung gaano siya nagdusa dahil sa pag-ibig sa isang taong walang pakialam na tulad ni Minhyuk. Nagtanong siya kay Yeonjae, dapat ko na ba siyang sukuan? Kung ganoon, tatanggapin mo ba na manatili sa tabi ko? Nang maging magulo ang isipan ni Yeonjae, dahil sa mga salitang iyon, ngumiti ulit si Haewon at sinabing biro lang iyon. Ang susunod na sinabi niya ay, huwag mo akong bibitawan hanggang hindi ako ang unang bumibitaw sa iyo. Sa daan pa uwi, hindi tumigil ang kanyang isip sa pag-iisip tungkol sa mga sinabi ni Haewon. Nang makita si Jaehyun na nakatulog sa lamesa, pinayuhan siya ni Yeonjae na bumalik sa silid-tulugan. Kinabukasan, nang isumite niya ang draft kay Minhyuk, nakatanggap si Jaehyun ng papuri mula sa kanya. Nang malaman niyang hindi pa niya napapanood ang pelikula ni Yeonjae, nag-alok pa si Minhyuk na samahan siyang panoorin ulit ito. Nang makarating sila sa sinehan, nagkataon na nakita rin nila ang dalawang kaibigan na naroon. Nang makita si Minhyuk na kasama si Jaehyun, walang tigil si Hijin sa pagpuri na sila ay bagay na bagay. Habang nalilito si Jaehyun dahil sa nadulas ang dila ng kanyang kaibigan, umamin si Minhyuk na talagang gusto niya si Jaehyun. Ang isang direktor na tulad niya ay laging abala, ngunit palaging naglalaan ng oras na samahan si Jaehyun na siyang nagpapatunay niyan. Sa kabilang banda, isinumbong ni Dongguk kay Yeonjae ang tungkol sa panonood ng pelikula ng kanyang asawa kasama ang ibang lalaki. Sa harap niya, nagpanggap siyang hindi siya nag-aalala, ngunit ang totoo, hindi mapakali ang kanyang kalooban. Bilang resulta, nagkunwari si Yeonjae na nagkasakit ang lola upang mapilitan si Jaehyun na tumakbo pa uwi. Sa daan, nagpakita si Yeonjae ng kasiyahan at palaging nakangiti ng palihim habang si Jaehyun naman ay inosenteng nag-aalala ng gusto. Pagpasok niya sa kwarto, walang tigil siyang nag-aalala at nagtanong kung ayos lang ba ang lola habang ang lola naman ay nagpapahinga at naglalaro ng wato. Dahil sa takot na mabunyag ang kanyang kasinungalingan, agad na tumalon si Yeonjae at niyakap ng mahigpit ang lola para magkunwari. Sa huli ay nabunyag pa rin kaya ginamit niya ang dahilan na nanaginip siyang nagkasakit ang lola. Hindi pa rin naniwala si Jaehyun at patuloy na nagtanong kay Yeonjae na siyang nag-aalala sa binata at nagsimulang gumawa ng dahilan na siya ay naengkanto. Ngayong araw ang kaarawan ni Minhyuk kaya ginamit niya ang pagkakataong ito para imbitahan si Jaehyun na maghapunan kasama niya. Nang malaman ito ni Yeonjae, ginawa niya ang lahat para mapigilan silang dalawa na magkita at sinabi pa nga niyang magugutom siya kung hindi uwi agad si Jaehyun. Nang makita siyang umasta ng walang katwiran na parang bata, binaliwala ito ni Jaehyun at umakyat sa itaas para maghanda ng damit. Hindi niya inaasahan na gagamitin ng lalaking ito ang dahilan ng gawaing bahay para pigilan si Jaehyun. Matapos ang isang buong hapon ng paghihirap, natapos din ni Jaehyun ang lahat. Ngunit si Yeonjae naman ay nagsimulang maghanap ng depekto sa bawat detalye na parang isang masamang madrasta at inutusan siyang ulitin ang lahat. Maya-maya, nang hindi nakatingin ang lalaking iyon, umakyat siya sa bintana at tumakas. Nang mapansin ito ni Yeonjae, dali-dali siyang humabol, ngunit sa bawat takbo niya ay nahuhulog ang kanyang tsinelas, kaya sa huli ay kinailangan niyang lunukin ang inis at panoorin si Jaehyun na makatakas. Nang magkita sila, doon lang inihayag ni Minhyuk na kaarawan niya na siyang ikinahiya ni Jaehyun dahil hindi pa siya nakabili ng regalo. Ngayon ay naisip kong bigyan ang sarili ko ng regalo at nang maisip ko iyon,
Jaehyun, naalala kita agad. Pagkatapos kumain, nagpatuloy silang dalawa sa parke upang magtinginan. Sinabi ni Minhyuk na labis siyang nadismaya nang umalis si Jaehyun kasama si Yeonjae kahapon kaya nakaramdam siya ng pagkakasala dahil sa iniwan niya itong mag-isa. Gusto ni Jaehyun na makabawi sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo, ngunit hindi niya inaasahan na ang gusto ni Minhyuk ay ang kanyang puso. Sa sandaling ito, opisyal siyang nagpahayag ng pag-ibig kay Jaehyun at tinanggihan siya nito sa kadahilanang may pamilya na siya. Hindi sumuko si Minhyuk dahil dito at sinabi niyang kukunin niya mismo si Jaehyun mula kay Yeonjae dahil alam niyang hindi pa napagtatanto ng lalaking iyon kung gaano siya kahalaga. Pag-uwi ni Jaehyun, ikinuwento niya kay Yeonjae ang tungkol sa pagtatapat sa kanya, kaya ginaibugan niya ang lahat ng tubig sa kanyang bibig. Bago pa siya makabawi sa pagkakasamid, nagpatuloy si Jaehyun sa pagsasabi na pumayag siyang maging mabuting kaibigan ng lalaki at masaya pa siyang nagkwento tungkol sa mga papuri ni Minhyuk para sa kanya. Sabi raw ni Minhyuk, si Jaehyun ay parang isang regalo na bigay ng Diyos, hindi tulad ng kinamumuhian niyang lalaki na laging tinatawag siyang rice cooker. Nang marinig ito, labis na nagulat si Yeonjae at hindi na nakatulog buong gabi. Hindi rin nakakuha ng mataas na rating ang premiere ng pelikula, kaya umasa ang nakatataas na makakatulong si Minhyuk. Ngunit diretsong pinaalalahanan ni Yeonjae si Minhyuk na huwag paglaruan ang damdamin ng isang babae tulad ni Jaehyun. Akala niya ay tinitingnan lang ni Minhyuk si Jaehyun tulad ng mga babae noon, ngunit direkta siyang umamin na talagang mahal niya si Jaehyun at kukunin niya ito sa lahat ng paraan. Sa hapagkainan, sinubukan ni Yeonjae na siraan si Minhyuk bilang isang tunay na babaero na laging nagbibiro sa mga babae para hindi maniwala si Jaehyun sa pagtatapat niya. Si Jaehyun naman ay prangkang nagsabi na alam ng buong bansa na mag-asawa silang dalawa, kaya paano mangyayari iyon? Kaunting gumaan na sana ang pakiramdam niya nang biglang nag-alok si Jaehyun na imbitahan si Minhyuk sa bahay. Dahil nakikiramay siya na laging nag-iisa si Minhyuk at palagi pa siyang iniimbitahan kumain, gusto ni Jaehyun na gumanti naman sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, agad na tumalon si Yeonjae at mariing tumutol, ngunit pagkatapos ay bigla siyang nagkaroon ng ideya at nagbago ng isip na sinabing imbitahan niya ang kanyang pinsan sa bahay para maghapunan. Dahil biglang nagbago ng isip ang kinaiinisan niyang ito, wala nang oras si Jaehyun para maghanda. Gusto niyang hilingin sa kanyang biyenang babae na turuan siyang magluto, ngunit ang lola lang ang nasa bahay. Sinabi ng lola na tuturuan niya ang kanyang manugang, ngunit hindi siya tumigil sa pagreklamo na hindi man lang marunong magluto. Sa harapan niya ay ganoon, ngunit ang totoo, hindi rin marunong magluto ang lola at palihim siyang kumuha ng isang note para turuan si Jaehyun. Pagkatapos ng isang hapon ng pagpapraktis ng japcha miswa, sa wakas ay natapos din ito, ngunit napakasama naman ng lasa. Nang mabunyag ang katotohanan na hindi siya marunong magluto, nagkunwari ang lola na inaatake ng high blood para umiwas. Pagkatapos noon ay ginamit niya ang dahilan na hindi na siya rerespetuhin ni Jaehyun at inutusan siyang kantahin ang kanta ng tatlong oso. Nagtatampo si Jaehyun, kumanta at umiyak at sinabi niyang hindi siya kailanman minahal ng lola. Nang makita niyang humahagulgol ang kanyang manugang, napilitan ang lola na magpalit at kantahin din ang tatlong oso upang siya ay suyuin. Bago dumating si Minhyuk, partikular na inutusan ni Yeonjae si Jaehyun na kung siniko niya ito ay kailangan niyang magkunwari na nasusuka na parang naglilihi. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang nakita ni Minhyuk si Hijin kaya pinasakay niya ito. Sa kanilang pag-uusap, hindi sinasadyang ibinunyag ng bata ang tungkol sa kasunduan sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan. Nang malaman niya ang katotohanan, lubos na nag-iba ang tingin ni Minhyuk sa pagiging malapit ni Yeonjae at Jaehyun. Si Yeonjae naman ay patuloy pa ring walang pakialam na nagsasalita tungkol sa kanilang planong magkaanak at tumingin kay Jaehyun na nagpapahiwatig na dapat na siyang umarte. Pagkatapos ay ipinagmalaki niya ang kanilang wedding photo kay Minhyuk at walang tigil sa pagpuri na sila ay bagay na bagay. Nang maghahatid na sila ng bisita pa uwi, inutusan pa ni Yeonjae si Jaehyun na magkunwari na nasusuka. Pagkatapos ay ipinagmalaki ng binata na magiging ama na siya. Nang makita ang ganitong kahabag-habag na pag-arte, ngumiti na lang si Minhyuk ng pilit. Pagkatapos niyang umalis, inakala ni Jaehyun na gumagawa si Yeonjae ng mga walang kwentang bagay dahil sa selos. Nang marinig niya iyon, sumigaw siya at tinanggihan na hindi iyon ang dahilan. Si Minhyuk naman ay umuwi na punong-puno ng pag-iisip sa kanyang ulo at sa huli, nag-utos siya sa isang tao na imbestigahan ang isang bagay para sa kanya. Kinaumagahan, pumunta si Jaehyun sa kumpanya para maghatid ng draft. Ngunit ang reaksyon ni Minhyuk ay napakalamig kaya nakaramdam siya ng pagkailang. Kaya umalis si Jaehyun na may maraming iniisip at sa kabilang banda naman, pagkatapos ng mahabang pag-aalala, nagpa siya si Haewon na makipagkita kay Minhyuk. Malungkot niyang sinabi na minahal niya ito ng sobra, kahit alam niyang hindi siya kailanman nagkaroon ng damdamin para sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng pinsala na dinanas niya, nagpa siya si Haewon na huminto ngunit palagi niyang pahalagahan ang magagandang alaala na kasama niya. Nang masabi na niya ang lahat, gumaan ang kanyang pakiramdam at muli siyang nakipag-ugnayan kay Yeonjae. Sa kabilang dako, dumating din si Jaehyun sa restaurant at naghihintay ayon sa kanilang usapan. Samantala, nakaupo pa rin si Yeonjae at nakikinig sa mga pinagdadaanan ni Haewon matapos siyang mabigo sa pag-ibig na nakalimutan na niya si Jaehyun na matagal na naghihintay sa kabilang banda. Nang ihatid na ni Yeonjae si Haewon pa uwi, tumanggi pa rin itong pumasok at nagpatuloy lang sa pag-iyak habang binabanggit ang pag-ibig niya kay Minhyuk. Sinabi ni Haewon na pakiramdam niya ay napakalungkot niya kaya gusto niyang manatili si Yeonjae sa tabi niya.
Paano naman si Jaeyoon? Naghihintay siya hanggang sa magsara ang restaurant bago umuwi ng may pagkadismaya at gutom. Kumakain si Jaeyoon habang umiiyak dahil sa matinding sama ng loob at hindi man lang siya nakatulog dahil hindi pa umuwi si Yeonjae. Lumabas siya para hintayin si Yeonjae, habang si Yeonjae naman ay naghihintay na makatulog si Haewon. Kinabukasan, saka lang siya umuwi at nakita si Jaeyoon na naghihintay sa kanya. Hindi niya maiwasang magalit at kinuwestiyon si Yeonjae kung bakit niya hinayaan siyang maghintay ng ganito katagal. Kung gusto niya si Haewon, bakit hindi pa siya magtapat at kailangang magdusa pa siya ng ganito? Sa tuwing babanggitin si Haewon, parahas na tumugon si Yeonjae at sinabing walang halaga si Jaeyoon para sa kanya at sinisisi pa niya ito na tanga kaya laging naghihintay. Sa pagkakataong ito, labis na nasaktan si Jaeyoon kaya nanumpa siya na, hindi na kita hihintayin kailanman. Alam kong wala akong halaga sa iyo at ngayon wala ka na ring halaga sa akin. Matapos ang pag-aaway, galit na bumalik si Yeonjae sa kwarto habang si Jaeyoon naman ay nagpunta sa parke para kumalma. Naalala niya ang alaala ng una nilang pagkikita at napangiti siya nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos, biglang umulan ng malakas at si Yeonjae naman ay hindi mapakali at tumakbo sa lahat ng dako para hanapin si Jaeyoon. Sa pagkakataong ito, ang unang taong naisip niya ay si Min-hyuk at agad niya itong kinunta. Pagkatanggap ng mensahe, dali-dali siyang pumunta upang hanapin si Jaeyoon. Nang makita siyang nakaupo ng mag-isa sa ilalim ng ulan, hindi maiwasan ang pagkalungkot sa kanyang puso. Agad na iniuwi ni Min-hyuk si Jaeyoon at binigyan siya ng tuwalya. Nag-usap silang dalawa at hindi tumigil si Jaeyoon sa paggawa ng mga biro para mapasaya siya. Nang makatulog na si Jaeyoon, nagdala pa si Min-hyuk ng mainit na kumot at ipinatong sa kanya at hindi niya inaasahang makita si Jaeyoon na lumuluha. Kaya naman, hindi niya napigilan ang sarili at pinunasan ang mga luha nito. Pagkatapos, tinawagan ni Min-hyuk si Yeonjae upang ipaalam na nasa bahay niya si Jaeyoon. At nang sinabi ni Yeonjae na gusto niyang sunduin ang kanyang asawa, sinabi ni Min-hyuk na siya na ang maghahatid dito at opisyal siyang nagdeklara. Pinag-isipan ko na itong mabuti, aagawin ko si Jaeyoon mula sa iyo. Pagkatapos marinig ang pahayag na iyon, sumugod siya agad sa bahay ni Min-hyuk at hinila ang kamay ni Jaeyoon. Hindi inaasahan, lubos siyang naiinis at agad na bumitaw sa pagkabigla nilang dalawa. Para hindi na makahiya pa sa iba, nagpaalam muna si Jaeyoon kay Min-hyuk bago siya sumama kay Yeonjae pauwi. Sa pag-alis nila sa kanyang harapan, naramdaman din niya ang kawalan ng kakayahan na pigilan siya at tanging pagsisisi lang ang naramdaman niya sa kumot na hindi pa man lang nawawala ang init. Pagdating sa bahay, hindi umimik si Jaeyoon at dumiretso na lang sa kwarto. Nang makita ang ganoong asal, agad na nagalit si Yeonjae at sumugod sa kwarto at sinigawan siya. Sinisisi pa si Jaeyoon kung bakit siya natutulog sa bahay ng ibang lalaki nang walang pahintulot. Walang nakitang reaksyon kahit gaano pa siya magsalita, kaya inalis ni Yeonjae ang kumot at doon niya nalaman na nilalagnat si Jaeyoon. Agad siyang kumalma at inalagaan siya. Nakaramdam din ng pagsisisi si Yeonjae at walang tigil siyang humingi ng tawad. Kinaumagahan, pagkagising ni Jaeyoon, doon niya nalaman na inalagaan pala siya ni Yeonjae buong gabi. Kahit abala sa kanyang schedule, hindi pa rin niya nakalimutang magluto ng lugaw para kay Jaeyoon bago pumasok sa trabaho. Nang makita ang iniwan ni Yeonjae, nakaramdam siya ng init. Sa pagkakataong ito, tinawag na ng lola si Jaeyoon para kumain sa bahay nila. Nang mapansin na hindi maganda ang kulay ng manugang niya, dinala siya ng lola sa ospital. Nang marinig ang doktor na sipon lang ang sakit ni Jaeyoon, medyo nadismaya ang lola dahil inakala niyang nagdadalang tao na ito. Kaya binilhan niya si Jaeyoon ng maraming tonik na pampalakas at inutusan siyang inumin ito para magkaanak agad sila. Sa oras na ito, inanyayahan ni Haewon si Yeonjae na manood ng konsyerto at agad niya itong tinanggihan dahil nag-aalala siya kay Jaeyoon na may sakit sa bahay. Pagdating niya, ang unang bagay na tinignan ni Yeonjae ay ang palayok ng lugaw. Nang mapansin niyang hindi man lang nabawasan, tumakbo siya at tinanong si Jaeyoon kung paano siya iinom ng gamot kung hindi siya kumain. Kahit busog na siya sa bahay ng lola, nagkunwari pa rin siyang hindi pa kumakain dahil galit pa rin siya kay Yeonjae. Nang makita siyang ganoon katigas ang ulo, nagsimula siyang mainis at hindi sinasadyang nasabi niya na si Jaeyoon ay isang bobong manok. Kaya kinailangan niyang magpalit at kantahin ang kanta ng tatlong oso at sumayaw para patawanin si Jaeyoon at mawala ang galit nito. Noon ay malinaw na sinabi niyang bobo ang kantang iyon, ngunit ngayon, kinakanta na niya ito nang walang pakialam para sa kanya. Pagkatapos noon, bumalik sa saya si Jaeyoon at kumain. Pagkatapos kumain, binigyan siya ni Yeonjae ng tonik na pampalakas para inumin. Mula noon, nagsimula siyang magbago at sinabing sa tuwing uwi siyang late ay mag-aabiso na siya kay Jaeyoon para hindi na ito maghintay pa. Ipinaliwanag niya na, hindi ako sanay na may naghihintay sa akin, kaya hindi ako tumatawag o nagpapaliwanag kung bakit ako late umuwi. Pero mula ngayon, tatawag na ako sa iyo dahil sa akin, ikaw ay talagang makabuluhan. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Yeonjae, ang isip ni Jaeyoon ay laging iniisip kung ano ang ibig sabihin niya sa lalaki. Biglang dumating si Heejin at umamin na hindi niya sinasadyang ibunyag ang tungkol sa kasunduan sa kasal kay Min-hyuk. Nang malaman ito ni Jaeyoon, nataranta siya dahil kung mabunyag ang lihim, hindi na niya makukuha ang bahay mula kay Yeonjae. Ngayon, ang pangunahing prioridad ay ang makipagkita muna kay Min-hyuk, kaya nag-alok siya na makipagkita at kumain sa labas kasama siya. Walang tigil si Jaeyoon sa pagtatanong kung may sinabi bang kakaiba ang kaibigan niya noong araw na iyon. Ang reaksyon ni Min-hyuk noon ay napakaprangka at sinabi niyang wala naman, kaya medyo
medyo gumaan ang pakiramdam ni Jaeyoon. Dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makasama si Jaeyoon. Gusto ni Minhyuk na mamasyal silang dalawa na parang isang magkasintahan na nagdidate. Ilang saglit lang siyang humiwalay kay Jaeyoon at bumalik siyang may dalang bulaklak sa kanyang kamay. Sa kanilang pag-uusap, walang tigil si Jaeyoon sa pagbanggit kay Yeonjae, kaya sinabi ni Minhyuk, alam kong hindi ka pinakasalan ni Yeonjae dahil sa pag-ibig kaya palagi akong nakikiramay sa iyo. Sa oras na ito, nag-aalangang nagpaliwanag si Jaeyoon dahil alam niyang binabanggit ni Minhyuk ang tungkol sa kontrata. Ngunit hindi pa rin tumigil si Minhyuk sa pagsasabi ng nasa kanyang isip. Bago ka mawala, hindi kita pakakawalan. Dahil ang kasal mo ay isang kontrata lamang, hindi pa ako huli, tama. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Dahil sa pagtatapat ni Minhyuk, hindi maiwasang maging balisa si Jaeyoon, ngunit sinabi niyang handa siyang hintayin ang sagot. Sa oras na ito, ang mga review na natanggap ng pelikula ni Yeonjae ay hindi maganda at hindi rin mataas ang kita sa box office, kaya labis siyang nadismaya. Sa sandaling iyon, masayang-masaya si Dongkook dahil hindi binanggit ni Minhyuk ang lihim, ngunit hindi sinasadyang narinig iyon ni Yeonjae. Kaya napilitan siyang umamin na hindi sinasadya ng kanyang asawa na ibunyag ang kontrata kay Minhyuk. Nang marinig iyon, nagalit si Yeonjae dahil walang tigil silang nagdadala ng gulo. Nang malaman ni Yeonjae na nakipagkita si Jaeyoon kay Minhyuk ngayon, lalo siyang nagalit at nagtanong kung nagtataksil ba ito. Kahit bulaklak ay hindi mo ako mabilhan, bakit ka nagtatanong? Bakit ka nag-aalala kung kontrata lang naman ang ating kasal? Sinabi ni Jaeyoon na matatapos na ang kanilang kontrata sa loob ng ilang buwan, kaya may karapatan siyang makipagkita kay Haewon ng ayon sa gusto niya at gagawin din niya ang gusto niya. Dahil sa takot na wala nang magiging koneksyon si Jaeyoon sa kanya, palihim na pumasok si Yeonjae sa kwarto para hanapin ang kontrata at sirain ito. Habang nagkakalkal pa siya, narinig niya ang boses ng may-ari na papasok, kaya nagmadali si Yeonjae na maghanap ng taguan. Akala niya ay ligtas na siyang magtago sa loob ng aparador. Ngunit gusto naman ni Jaeyoon na buksan ito, kaya pinawisan ng husto si Yeonjae at sinubukan niyang hilahin pabalik ang pinto para hindi siya mabunyag. Gayunpaman, sa huli ay nahulog pa rin siya, kaya sinuntok siya ni Jaeyoon dahil inakala nitong siya ay isang manyakis. Dahil hindi niya makita ang kontrata, nag-alok si Yeonjae na gumawa ng isa pang kontrata na ang dahilan ay masyadong slow ang luma. Sa tingin ni Jaeyoon ay makatuwiran iyon, kaya naghanda siya ng isang bagong kontrata na may maraming mga probisyon. Halimbawa, ang pag-uwi ng late ay sa pilitan na iulat at kung maglakas loob siyang matulog sa labas, magmumulta siya ng $1,000. Kahit na si Jaeyoon ay walang oras para sa gawaing bahay, kailangan gawin ni Yeonjae ito. Sa huli, pumayag si Yeonjae sa lahat ng kahilingan, ngunit may isang kondisyon, ang kontratang ito ay dapat lagdaan sa loob ng 3 taon. Nang makita na masyadong mahaba ang panahong iyon, natural lang na tumutol si Jaeyoon, ngunit mabilis na nagdahilan si Yeonjae na kung masyadong mabilis silang maghiwalay, ang mga magulang ay labis na madidismaya at ang lola ay aatakihin. Nang mabanggit sila, talagang hindi nakatiis si Jaeyoon, kaya pumayag siya. Pagkatapos pirmahan, labis na nalugod si Yeonjae at hiniling kay Jaeyoon na kunin ang lumang kontrata at sirain ito. Hindi niya inaasahan na ang tumpok ng mga papeles na hinanap niya ng husto ay itinago ng munting babae sa refrigerator. Sabi ni Jaeyoon na mahal niya ang pamilya ni Yeonjae dahil lagi siyang tinatawag sa pangalan ng may pagmamahal. Laging nag-aalala sa akin si tatay at si nanay naman ay laging nagluluto ng masasarap na pagkain. Kahit na laging nagpapakita ng pagkasuklam sa akin si lola, ipinaalam din niya sa akin kung gaano siya nagmamalasakit. Kung maghihiwalay sila pagkalipas ng 3 taon, magiging mahirap para kay Jaeyoon ang iwan ang lahat. Kinaumagahan, sabik na naghintay si Yeonjae ng almusal, ngunit hindi niya inaasahan na tinapay lamang iyon dahil nakasaad sa kontrata na kakainin nila ang ganito sa 3 beses sa isang linggo. Higit pa rito, sa mga araw na ito, kailangan ding maghugas ng pinggan ni Yeonjae dahil napirmahan na niya ang kasunduan, kaya wala siyang karapatang magreklamo. Pagkatapos maghugas ng pinggan, kailangan din niyang tulungan ang kanyang asawa sa paglilinis ng bahay at paghila ng damo sa labas ng hardin. Isa pa, nakasaad sa kontrata na tuwing Miyerkules, kailangan bumili si Yeonjae ng rosas para kay Jaeyoon. Samantala, hindi sinasadyang narinig ni Haewon ang tawag ni Dongkook nang ibunyag niya ang tungkol sa kontrata ng kasal ni Yeonjae. Maraming naisip si Haewon, ngunit hindi niya direktang tinanong si Yeonjae at sa halip ay nagpunta upang hanapin si Jaeyoon. Mula pa nang biglang ipahayag ni Yeonjae ang kanilang kasal, napakausisa na siya sa dahilan kaya tinanong niya si Jaeyoon. Ngunit kahit si Jaeyoon ay hindi alam kung bakit ginawa iyon ni Yeonjae. Kahit na makasarili ang aminin ito, gusto ni Haewon na manatili si Yeonjae sa tabi niya magpakailanman. Hindi siya nag-atubiling humingi ng tulong kay Jaeyoon. Ngunit bakit kailangan gawin iyon ni Haewon dahil inihayag ni Jaeyoon na siya ang mahal ni Yeonjae. Pagkatapos malaman ito, nag-schedule si Haewon ng pagtatagpo kay Yeonjae at ipinaalam din niya kay Jaeyoon at sinabihan siyang huwag na siyang hintayin. Nang marinig iyon, halos tumulo ang luha ni Jaeyoon at nagmakaawa kay Yeonjae na huwag makipagkita sa babaeng iyon, ngunit matagal nang ibinaba ang telepono. At nagpahayag din si Haewon ng pag-ibig sa kanya na nagsasabing, gusto kong makasama ka, tatanggapin mo ba ako? Nang makabalik si Yeonjae, nakita niya si Jaeyoon na naghihintay sa kanya sa pintuan. Kahit gaano siya kapagod, mabilis nang umiti ang kanyang labi nang bigyan siya nito ng isang rosas. Habang nag-uusap silang dalawa, inulit ni Jaeyoon ang buong pagtatapat ni Minhyuk kung ang kanyang kasal ay hindi isang kontrata, maaari ba siyang bigyan ng pagkakataon. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yeonjae ang sarili na gustong marinig ang sagot ni Jaeyoon. Harap sa kanyang pag-asam, nagtanong naman si Jaeyoon kay Yeonjae, dapat ko bang mahalin
tanungin si Min Hyuk o hindi. Pagkatapos noon, bumalik si Yeonjae sa kanyang silid at nag-isip ng malalim ngunit kinabukasan, nagkunwari siyang walang nangyari. Biglang narinig ni Yeonjae na binanggit ni Jaehyun na makikipag-dinner siya kay Min Hyuk ngayon at napuno ng pagkadismaya ang mukha ni Yeonjae. Samantala, napagtanto din niya na palaging dinadala ng lalaking iyon si Jaehyun sa mamahaling kainan at binibigyan ng bulaklak kahit hindi na kailangan pang ipaalala. Samantalang hindi pa nakapag-imbita si Yeonjae sa kanya ng isang disenteng pagkain at palaging pinaghihintay si Jaehyun kaya siya ay labis na nakonsensya. Sinabi niya na kung gusto niyang makipag-date kay Min Hyuk, gawin niya ito dahil hindi niya kayang pangunahan ang puso niya. Sa pagkakataong ito, nang isumite ni Jaehyun ang kanyang manuskrito, pinuri siya ni Min Hyuk dahil sa malaking pag-unlad. Kaya, iminungkahi niya na lumipat siya sa pagsusulat ng script ng pelikula. At nang sabihin ni Jaehyun na pumirma siya ng 3 taong kontrata kay Yeonjae, pinayuhan siya ni Min Hyuk na huwag mag-alala dahil ayusin niya ang lahat. Hindi niya inaasahan na pipigilan niya ito dahil gusto ni Jaehyun na siya mismo ang magdesisyon sa kanyang puso. Dahil kahit na palaging nalulugi si Yeonjae at pinababahala siya, hindi niya alam kung bakit lagi siyang masaya kapag kasama siya. Samantala, si Yeonjae ay nagpapalipas ng oras sa paglilinis ng bahay habang naghihintay kay Jaehyun na bumalik. Patuloy siyang tumitingin sa orasan kung kailan babalik ang kanyang asawa at nang makita niya si Jaehyun, labis siyang natuwa at kumaway sa kanya. Pagkatapos noon, nag-aalala siyang nagtanong kung ano ang sinabi ni Min Hyuk matapos pumayag si Jaehyun na makipag-date. Sabi niya nagpasalamat daw ito sa kanya at sinabihan pa si Yeonjae na huwag nang mag-alala. Nang marinig iyon, nagalit siya na naging dahilan upang mag-away ulit silang dalawa. Ang susunod ay ang silent treatment, ngunit si Yeonjae pa rin ang unang nagsalita. Hindi niya inaasahan na sinabi ni Jaehyun na abala siya sa pagsusulat ng script kaya ipinaubaya na niya ang lahat ng gawaing bahay sa kanya. Kinabukasan, hindi rin nagluto o naghugas ng pinggan si Jaehyun, kaya napilitan si Yeonjae na mag-alok ng dagdag na sweldo, ngunit hindi pa rin siya pinansin ni Jaehyun. Kahit na gumawa si Yeonjae ng iba't ibang paraan para makuha ang atensyon ni Jaehyun sa harap niya, nanatili pa rin siyang walang pakialam kaya sumuko na lang siya. Sa huli, humingi siya ng tawad dahil sa pag-abuso sa kontrata noon at sinabihan siya na mula ngayon, si Yeonjae na ang gagawa ng lahat mula sa pagluluto hanggang sa paglalaba, hanggang gabi masaya ang kanyang asawa. At ang pagkakatanggal ng daliri ang nagpanik kay Jaehyun at nagmamadaling hanapin ang daliri na iyon. Nang malaman niyang niloloko lang siya, galit siyang kinagat ito at sa huli, siya pa rin ang nagluto. Nagtataka si Jaehyun na nagtanong kung wala talagang nararamdaman si Yeonjae nang makipag-date siya kay Min Hyuk. Talagang umaasa siya ng kaunting reaksyon ng selos mula sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, binigo siya ni Yeonjae nang sabihin niyang wala siyang nararamdaman. Sa susunod na pagkikita niya kay Haewon, iba na ang ugali niya nang gusto nitong mapabilis ang kanilang relasyon. Hindi inaasahan ni Yeonjae na sinabi niyang hindi niya kayang paikliin ang kontrata dahil ang kasalukuyang posisyon ay dapat kay Jaehyun. Nang masayang nagpunta si Jaehyun sa bahay ng kanyang biyenan, narinig niya ang masayang tawanan ng lahat dahil nagbigay ng regalo si Haewon sa kanila. Ang makita silang nagtitipon-tipon ay nagdulot ng sakit sa damdamin ni Jaehyun. Hindi lang iyon, sinabi rin ni Haewon na tinanggap ni Yeonjae ang kanyang pagmamahal at handa si Haewon na maghintay pa ng 3 taon. Pagkatapos ng lahat, nagpasya si Jaehyun na siya na ang magkusang makipaghiwalay kay Yeonjae at hinubad ang singsing. Bago siya magsalita, nagkunwari siyang normal, ngunit naghinala si Yeonjae na may masamang nangyari na nagpabago kay Jaehyun. Nag-aalala siyang nagtanong kung ano ang dahilan, ngunit prangka siyang nagsabi na wala at pinayagan pa si Yeonjae na tawagin siyang manok tulad ng dati. Kinabukasan, hindi na rin pinakain ni Jaehyun si Yeonjae ng tinapay at naghanda ng maayos na almusal na labis na ikinagulat niya. Kaya, sinubukan niyang utusan si Jaehyun sa lahat ng bagay, ngunit hindi tulad ng dati. Napakabait niya kay Yeonjae na lalo pang nagpahinala sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya itong punasan ang sahig at kantahin ang 3 Beers. Nagbigay na siya ng lahat ng uri ng kahilingan at masunuring sinunod ni Jaehyun ang lahat kaya hindi na nakatiis si Yeonjae. Nagtanong siya, may nagawa ka bang mali sa akin? Wala na lang tayong masyadong oras para magkasama kaya gusto kong sundin ang gusto mo. Nang marinig iyon, nag-aalalang nagtanong si Yeonjae kung aalis si Jaehyun. At sinabi niya na wala, alam lang niya na hindi na sila magsasama pang habang buhay. Sa sandaling iyon, napansin ni Yeonjae na wala na ang singsing kaya inakala niya na natatakot si Jaehyun na mapagalitan kaya ganito ang kanyang pagkilos. Hindi siya nagalit ni isang salita dahil nawala niya ang isang napakamahal na bagay at nag-drawing pa ng isa pang singsing sa kamay ni Jaehyun. Ngayon, natapos din niya ang script ng pelikula at nang ibigay niya ito kay Min Hyuk para suriin, talagang nakatanggap siya ng napakagandang papuri mula rito. Ginamit nila ang pagkakataong iyon upang magdiwang at si Yeonjae naman ay abala sa paghahanda ng sorpresa para kay Jaehyun. Hindi niya inaasahan na ibabalita niya na late siyang uwi ngayon. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Jaehyun na tanggapin ang pag-ibig ni Min Hyuk kaya bibigyan niya ito ng pagkakataon na unti-unting makuha ang kanyang puso. Pauwi, sinubukan pa niyang magtagal upang maranasan ni Yeonjae kung paano maghintay sa isang tao nang walang pag-asa. Nang pumasok siya sa bahay at makita siyang nakatulog sa sofa na napapalibutan ng pagdiriwang para kay Jaehyun dahil sa matagumpay na pagtatapos ng kanyang script, labis siyang naantig sa sinseridad na ipinakita ni Yeonjae sa kanya.
Minatyagan muna ni Jae-yoon siyang matulog bago nagsimulang gisingin si Yeonjae at tinanong kung ano ang gusto niyang ipakita sa kanya. Kinuha niya agad ang cake at magkasama silang nagpaputok ng paputok bilang pagbati. Sa gitna ng masayang kapaligiran na iyon, hindi inaasahan ni Jae-yoon na piliin ang sandaling ito upang magmungkahi ng diborsyo kahit alam niyang hindi matatanggap ni Yeonjae ang kanyang reaksyon. Sinubukan niyang maghanap ng bawat dahilan para pigilan si Jae-yoon, ginamit pa ang kanyang mga magulang at lola para manatili siya, ngunit sa pagkakataong ito ay wala itong epekto. Dahil sinabi ni Jae-yoon na mahal nila si Haewon, ay tiyak na tatanggapin nila ito. Nagtanong siya ng may paik kung bakit at sumagot lang siya na, hindi na lang talaga ako maaaring manatili sa tabi mo. Ang isang dahilan na binigkas ng biglaan ay hindi matanggap ni Yeonjae at inakala niya na ginagawa niya iyon dahil kay Minhyuk. Sa pagkakataong ito, ayaw na ring magtago ni Jae-yoon at inamin na matagal na siyang umiibig dito, kaya hindi na niya kayang tiisin pa ang sakit at pinili ang paghihiwalay upang palayain silang dalawa. Kapag inihayag na ni Jae-yoon ang kanyang damdamin kay Yeonjae, hindi na rin siya maaaring manatili sa tabi niya. Kahit gaano kasakit ang kanyang puso, sa huli ay tinanggap din ni Yeonjae ang diborsyo. Kinabukasan, kumain si Jae-yoon kasama si Minhyuk at ipinaalam sa kanya na nagpasya silang maghiwalay dahil sa ganoong paraan magiging masaya ang lahat at makakasama na ni Haewon si Yeonjae. Sa kabilang banda, naghahanap din si Yeonjae ng ibang apartment dahil aalis na siya sa masayang bahay ni Jae-yoon. Nagkasabay silang kumain ng huling pagkain bago siya opisyal na umalis. Samantala, inilabas ang isang artikulo na nagpapahiwatig na ang isang sikat na artista ay nagpalit ng nobya, ngunit walang sinuman sa kanyang pamilya ang nakakaalam na si Yeonjae ang tinutukoy nito. Tanging ang superior lamang ang nakakaalam na ang artikulo ay tumutukoy sa kanyang artista. Kaya, tinawag niya si Dongwook at tinanong ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Yeonjae at Haewon. Sinabi niya na paminsan-minsan lang silang nakikita, ngunit ang taong may problema ay si Haewon. Kahit alam niyang may asawa na si Yeonjae, patuloy pa rin siyang tumatawag para makipagkita. Habang nagsasalita, hindi sinasadyang nabanggit ni Dongwook ang tungkol sa kontrata ng kasal sa kanyang superior. Pagkatapos noon, nakipagkita siya kay Jae-yoon sa pag-asang ipagpaliban nito ang proseso ng diborsyo. Dahil simula nang ikasal siya kay Jae-yoon, nagsimulang bumaba ang karera ni Yeonjae at ang huling pelikula ay hindi nagtagumpay na nagresulta sa pagkawala niya ng maraming papel at kontrata sa advertisement. Kung lalabas ang iskandalo ng kontrata ng kasal sa pagkakataong ito, magiging katapusan na ito ng karera ni Yeonjae. Pagkatapos ay pumunta siya kay Haewon at hiniling na huwag na siyang makikipagkita kay Yeonjae simula ngayon, kung hindi, magkakasunod na iskandalo ang muling sasabog. Kahit ayaw niya, para sa kapakanan ni Yeonjae, kailangan niyang tanggapin. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Jae-yoon na babawiin niya ang desisyon sa diborsyo kung aaminin ni Yeonjae na masama ang pagtrato niya sa kanya. Dahil hindi niya alam na kinausap siya ng kanyang superior at ni Jae-yoon, hindi niya naunawaan at inakala ni Yeonjae na niloloko siya ni Jae-yoon at hindi niya tigilan ang pagsisi dito na siya ay labis na nagdaraho. Dahil noon ay parang sinasakal ang puso niya nang magpaalam siya at ngayon ay prang kanyang sinabi ni Jae-yoon na isa lang itong maliit na parusa sa kanya. Pagkatapos ilabas ang lahat ng iniisip niya, nagtampo si Yeonjae at umupo sa isang sulok ng sofa. Nang makita ito, sinubukan ni Jae-yoon na makipag-usap upang suyuin siya, ngunit hindi iyon madaling kalimutan ni Yeonjae. Dahil wala nang ibang paraan, nag-alok siya na suntukin siya ni Yeonjae bilang kapalit, ngunit sa pagtatalo, siya pa rin ang nasugatan. Nang mahinahon silang umupo, inamin ni Yeonjae na ang oras na kasama niya si Jae-yoon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng ginhawa at kaligayahan na para bang siya ay naging totoo sa sarili niya. Hindi pa niya napagtatanto na may damdamin na siya kay Jae-yoon, alam lang niya na labis siyang nasaktan nang marinig ang tungkol sa diborsyo. Pagkatapos noon, opisyal na silang nagkabati. Kinabukasan, maaga pang gumising si Yeonjae upang maglinis ng sahig at naghanda pa ng almusal para kay Jae-yoon. Pagkatapos ay nagtimpla pa siya ng orange juice para makapresko ito habang nagtatrabaho. Sa unang pagkakataon na makita si Yeonjae nakakatwa, naghinala si Jae-yoon at inakala na may inilagay siyang kung ano sa baso ng tubig. Dahil minamaliit ang kanyang kabaitan, galit na ininom ni Yeonjae ang buong baso ng tubig at sinabi na simula ngayon ay hindi na siya magiging mabait kay Jae-yoon. Gayunpaman, nang ihatid niya ito palabas, sinabi niya kay Jae-yoon na umuwi ng maaga at siya naman ay mabilis na naglinis ng bahay upang salubungin siya. Samantala, sinabi ni Jae-yoon kay Minhyuk na hindi muna siya maaaring makipagdiborsyo dahil makakaapekto ito sa karera ni Yeonjae. Nang marinig niya ito, medyo nadismaya siya, ngunit wala siyang magawa kundi maghintay. Sa kabilang banda, dinala ni Dongwook ang bagong script ng pelikula kay Yeonjae dahil ang script na inako ni Director Choi In-koo ay hindi siya tinanggap bilang pangunahing aktor at ibinigay sa iba. Nagulat si Yeonjae nang marinig niya ito dahil hindi niya inakala na mahuhulog siya sa isang mahirap na sitwasyon. Bigla, tinawag ni Minhyuk si Yeonjae upang magkita sa isang bar. Wala silang ibang mapag-uusapan kundi si Jae-yoon. Habang kinukutya ni Yeonjae si Minhyuk na hindi niya kayang agawin si Jae-yoon mula sa kanya, tinukso naman siya ng kalaban na wala rin siyang nagawa para kay Haewon. Kasabay nito, binanggit ni Minhyuk ang mga artikulo tungkol sa iskandalo ng kasal ni Yeonjae. At bago mangyari iyon, umaasa siyang pakakawalan na ni Yeonjae si Jae-yoon. Kung hindi, masasaktan na naman si Jae-yoon. Sinabi ni Yeonjae na tiyak na hindi niya hahayaang mangyari iyon dahil siya mismo ang magpoprotekta sa kanya. Nang makabalik si Yeonjae, napansin ni Jae-yoon na hindi siya masaya kaya sinubukan niyang magkwento ng nakakatawa para sa kanya. Bigla, seryoso siyang nagtanong, nasaktan ba
kita? Dahil sinabi iyon niya at ng iba pa noon. Nagtataka si Jaeyoon na nagtanong, kung gayon, ano ang sinabi mo sa kanila? Sinabi ko sa kanila na huwag silang mag-alala dahil poprotektahan kita. Pagkasabi noon, kinutya ulit ni Youngjae si Jaeyoon para mapagalitan siya at pagkatapos ay ngumiti ng palihim. Kinabukasan, maaga pa ay hindi na siya pinatulog at bigla na lang siyang ginising para mag-ehersisyo sila ng magkasama. Bukod pa rito, iminungkahi pa niyang simula ngayon, kailangan na ring mag-ehersisyo ni Jaeyoon kasama niya araw-araw. Ang biglaang kahilingan ni Youngjae ay nagpakunot ng noo kay Jaeyoon at sinabing sinasadyang pahirapan lang siya nito. Upang maging patas, sinabi ni Youngjae na gagawin niya ang anumang gusto ni Jaeyoon at kailangan lang niyang sabihin ito at tiyak na gagawin niya ito ng walang kondisyon. Sa kabilang banda, naghanda na si Youngjae kung sakaling sumabog ulit ang iskandalo. Kahit na mamatay siya sa kahihiyan, hindi siya nag-aalala. Ang inaalala lang niya ay kapag siniraan si Jaeyoon ng ibang tao dahil masisira ang reputasyon niya. Malinaw na noon, si Haewon lang ang iniisip niya, ngunit ngayon ay nag-aalala siya kay Jaeyoon na nagpainit ng kanyang damdamin. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang dumating si Heejin sa bahay para hanapin si Jaeyoon. Sinabi ng kanyang kaibigan na ngayon ay bawal nang makipagkita si Haewon kay Youngjae at bumababa ang karera nito dahil wala na siyang matatanggap na anumang papel. Habang nag-aalala kung paano siya matutulungan, biglang tumunog ang doorbell. Ang dumating pala ay ang nagde-deliver ng bulaklak, ngunit hindi isang palumpon lang kundi maraming bulaklak na nagpagulat din kay Jaeyoon. At walang iba ang nagpadala kundi si Youngjae. Ang dahilan kung bakit siya bumili ng ganoon karami ay dahil gusto niyang mapawi ang loob ni Jaeyoon kapag sumabog na ang iskandalo. Nag-udyok silang dalawa na magtulungan at biglang hinalikan ni Jaeyoon sa pisngi si Youngjae. Hindi inaasahan na aksidenteng nasaksihan ni Haewon ang eksenang ito, kaya naguguluhan siyang umalis at dali-dali ring humabol si Youngjae. Habang gustong magpaliwanag ni Youngjae kay Haewon, umalis na siya na may 2 linya ng luha. Noong gabing iyon, sinabi ni Youngjae kay Jaeyoon na noong bata pa siya, madalas niyang makita si Haewon na umiiyak. Kaya nangako siyang poprotektahan siya magpakailanman. Ngunit ngayon na lumitaw si Jaeyoon, hindi niya namamalayang nakalimutan niya ang pangakong iyon. Sabi niya, nalungkot ako nang marinig kong sinabi ni Minhyuk na kukunin ka niya dahil talagang masaya ako kapag kasama kita. Nang marinig ni Jaeyoon ang mga salitang ito, labis siyang naantig, ngunit hindi pa tapos magsalita si Youngjae. Nag-aalangan siyang nagsabi, kahit gusto kitang protektahan, sa tingin ko kailangan kong hanapin si Haewon ngayon. Ang pangungusap na ito ay hindi sinasadyang nagpamula sa kanyang mga mata dahil sa huli, hindi pa rin siya ang pinili ni Youngjae. Agad pagkatapos, pumunta si Youngjae upang makita si Haewon at ipinaalam din sa kanya na malapit na siyang lumipat sa full house. Ang susunod na dapat malaman ang tungkol dito ay si Jaeyoon. Pagkatapos sabihin ni Youngjae ang nararamdaman niya, kitang-kita na nalungkot siya, ngunit hindi na niya ito napigilan pa. Si Youngjae ay tahimik na umupo sa isang sulok ng silid na nag-aalala, habang si Jaeyoon naman ay tahimik na umiiyak. Kinabukasan, nang makita niyang muli si Minhyuk, sinabi ni Jaeyoon sa kanya na aalis na si Youngjae dahil kay Haewon. Maliwanag na noong sinabi niya na si Jaeyoon ang nagpapasaya sa kanya, inakala niya na nagkaroon siya ng kaunting pag-asa sa pagmamahal ni Youngjae. Ngunit hindi niya inaasahan na sa huli ay pinili pa rin niya si Haewon na makasama. Hindi sinisisi ng mabait na si Jaeyoon si Youngjae at nag-alala pa na kung lalabas ang iskandalo, maapektuhan ang kanyang karera. Sabi ni Minhyuk na ang pagbitaw sa ngayon ang pinakamainam para kay Jaeyoon dahil kapag sumabog ang iskandalo, makakatanggap siya ng maraming kritisismo. Siguradong naisip na ni Youngjae iyon kaya siya gumawa ng desisyon sa oras na ito. Pagkatapos noon, umuwi si Jaeyoon na lasing, na labis na ikinabahala ni Youngjae. Nang kukuha siya ng isang basong tubig para sa kanya, biglang sinabi ni Jaeyoon, hindi ka maaaring pumunta kay Haewon. Hindi kita hahayaang umalis dahil poprotektahan kita. Pagkasabi noon, natulog ulit agad si Jaeyoon at nagtaka si Youngjae nang marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos, binuhat niya si Jaeyoon papasok sa silid at inihiga sa kama. Kahit gustong-gusto niyang haplusin ang mukha ni Jaeyoon, hindi siya naglakas loob na hawakan siya. Tahimik na tinitigan ni Youngjae si Jaeyoon na natutulog ng mahimbing at sinabing, huwag kang masaktan dahil sa akin at huwag ka ring magkasakit dahil sa akin. Kinabukasan, kusang iminungkahi ni Youngjae kay Jaeyoon na pumunta sa lugar kung saan sila nag-honeymoon upang magpahinga ng ilang sandali habang sumasabog ang iskandalo ng diborsyo. Gayunpaman, tumanggi si Jaeyoon dahil gusto niyang manatili sa tabi ni Youngjae. Para mapabago ang isip niya, walang tigil si Youngjae sa pag-iingay. Sinusubukang gumawa ng paraan para kamuhian siya ni Jaeyoon at umalis. Kaya, nagsimula siyang sumigaw at pinapunta si Jaeyoon para ayusin ang bato. Nang makita na hindi pa rin siya nagre-react, sinsero siyang nagmakaawa kay Jaeyoon na iwan na siya. Sa pagkakataong ito, galit na galit ang kanyang superior matapos ang lahat ng ginawa ni Youngjae. Ngayon ay hindi na siya ang pangunahing aktor at wala na ring kontrata sa advertisement at kung sasabog pa ang iskandalo ng kasal, magwawakas ang kanyang karera. Dahil dito, iniling niya kay Youngjae na huwag siyang umalis sa bahay. Paglabas niya, nakita niya si Songhan, isang kasamahan ni Youngjae, at siya rin ang pumalit sa kanya sa lahat ng pangunahing papel at kontrata sa advertisement. Ang makita ang kasamahan na lampasan siya ay labis na nagpabagabag kay Youngjae, ngunit wala siyang magawa sa kasalukuyang sitwasyon. Sa sandaling iyon, inanyayahan ni Haewon si Youngjae na maghapunan sa kanilang bahay at hinikayat siya na malapit na niyang malampasan ang mahirap na panahong ito. Nang bumalik siya, napansin ni Youngjae na hinihintay pala siya ni Jaeyoon dahil nakalimutan niyang sabihin dito na kumain siya sa labas. Sa harap ni Jaeyoon,
Jae-yoon, sinadya pa ni Young-jae na magsinungaling na masarap ang ginawang jellyfish salad ni Haewon. Nang ipaalala ni Jae-yoon ang kanilang pangako na tatawag siya kung kakain sa labas, sinabi ni Young-jae na walang kabuluhan sa kanya ang pangakong iyon. Inakala niya na matapos ang pahayag na iyon ay aalis na si Jae-yoon. Hindi niya inaasahan na kinaumagahan ay siya pa ang nag-anyaya kay Young-jae na mag-ehersisyo. Ngunit tumakbo lang siya ng tumakbo, iniiwan siyang patuloy na tumatawag sa kanyang pangalan sa likuran. Nang makabalik sila, tinanong ulit ni Jae-yoon si Young-jae kung nagbago na ang desisyon niya na lumipat ng bahay dahil nag-aalala siya kung may isa pang iskandalo. Bigla siyang naging malamig at nagsabing, ulitin ko ngayon. Palagi mo akong ginugulo at pati na rin ang mga pangako ko sa iyo. Wala silang kabuluhan sa akin. Tulad mo, wala ka ring kabuluhan sa akin. Nang kailangan niyang bigkasin ang mga salitang iyon, hindi rin komportable ang kalooban ni Young-jae. Ngunit maaari lamang siyang mapayapa kung aalis si Jae-yoon. Hindi niya inaasahan na nagpumilit pa rin siyang manatili at sinabing simula ngayon ay hindi na siya tutupad sa mga pangako, maglilinis o magluluto. Hindi na rin niya ipaalam kay Young-jae kung saan man siya magpunta. Nang makatanggap siya ng tawag, sinadya pa niyang lakasan ang boses niya para malaman ni Jae-yoon na si Haewon ang nag-aanyaya sa kanya. Pagkatapos noon, lumabas siya para kumain kasama si Min-hyuk, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya si Young-jae at Haewon. Sa kabila ng awkward na sitwasyon, dahil nagkita na sila, kailangan nilang mag-dinner ng magkasama. Nang makita na walang nagsasalita, si Haewon na ang kusang nagsimulang makipag-usap. Sa sandaling iyon, nakita ni Min-hyuk na may pagkain sa bibig ni Jae-yoon, kaya gusto niyang punasan ito para sa kanya. Agad na nagselo si Young-jae at sumigaw. Pinaalalahanan siyang punasan ang kanyang bibig dahil ayaw niyang hawakan ni Min-hyuk ang kanyang asawa. Pagkatapos kumain, oras na para maghiwalay ang dalawang pares. Ang makita ang likod ni Jae-yoon na sumakay sa kotse ni Min-hyuk ay labis na nagpabagabag sa kalooban ni Young-jae. Kasabay nito, may film festival sa Venice sa susunod na linggo, kaya gustong imbitahan ni Min-hyuk si Jae-yoon na sumama sa kanya. Samantala, kasama ni Young-jae si Haewon buong hapon, ngunit malayo ang kanyang isip, kaya gusto niyang simulan ang isang pag-uusap, ngunit hindi na lang. Pagkatapos noon, dali-dali siyang inihatid pa uwi at bumalik sa kanilang bahay upang tingnan kung nakauwi na si Jae-yoon. Samantala, matagal nang iniisip niya ang desisyon na pumunta sa Venice. Sa huli, ipinagmalaki ni Jae-yoon ito kay Young-jae upang makita kung papansinin niya. Nang marinig niya ang balita, talagang nagulat si Young-jae, ngunit nagkunwari pa rin na wala siyang pakialam. Kung saan man gustong pumunta si Jae-yoon, hayaan lang. Pagkaraan, tinanong niya kung kailan siya aalis at nalaman na sa Miyerkules. At iyon din ang araw na aalis si Young-jae dito. Sinabi niya, tanga, pagbalik mo, hindi mo na ako makikita. Nang marinig niya ang balita, labis na ikinalungkot ni Jae-yoon, ngunit mabilis na dumating ang oras ng pag-alis. Dinala niya ang kanyang bagahe at hiniling kay Young-jae na ihatid siya sa paliparan, ngunit kaswal siyang tumanggi. Nang umalis na si Jae-yoon, nagsisi siya at tumakbo sa labas upang hanapin siya. Kahit nang makita niya si Haewon, nagkamali pa si Young-jae sa kanila at nagtanong, Jae-yoon, ano ang gusto mong kainin? Sa ganitong paraan, walang tigil siyang binanggit ang pangalan niya habang naglalakbay at nag-alala na magkakaroon ng maraming problema si Jae-yoon sa ibang bansa dahil hindi siya marunong mag-Ingles. Nang makita na si Young-jae ay nakaupo sa tabi niya, ngunit ang kanyang isip ay laging nasa ibang babae. Sumigaw si Haewon nang may pagkabigla. Kung nag-aalala ka, sabihin mo sa kanya na huwag nang umalis. Ang pangungusap na iyon ay parang gumising kay Young-jae, kaya mabilis siyang tumakbo sa paliparan sa pag-asang mapipigilan niya si Jae-yoon na manatili. Ngunit kahit naghanap na siya sa lahat ng dako, hindi pa rin niya makita si Jae-yoon. Dismayado, pumunta si Young-jae at Haewon sa bar para uminom. Ngunit ngayon, kapag nagkasama sila, hindi na iniisip ni Young-jae si Haewon at laging binabanggit si Jae-yoon. Sinabi rin niya, gusto ko talaga siya ngunit hindi ko siya kayang protektahan. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Haewon ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Jae-yoon, kaya kahit na masakit, nagpa siya siyang bumitaw upang makasama ni Young-jae ang taong mahal niya. Umiti pa si Haewon kay Young-jae at hinikayat siya na maghintay dahil tiyak na babalik si Jae-yoon. Sa sandaling ito, inihatid na ni Min-hyuk pa uwi si Jae-yoon dahil hindi naman talaga siya umalis. Pagpasok niya sa bahay, dali-dali niyang sinuri ang silid ni Young-jae kung umalis na ito. Ang makita na walang laman ang lahat ay nagpasakit sa kanyang loob. Iniisip na talagang iniwan na siya nito. Kahit na sinuportahan siya ni Min-hyuk sa isang tabi, hindi pa rin napigilan ni Jae-yoon ang kanyang emosyon at umiyak sa harap niya. Nang makita siyang umiiyak ng ganoon, hindi napigilan niyang punasan ang luha sa pisngi ni Jae-yoon nang may pag-aalala. Inilagay pa ni Min-hyuk ang kamay niya sa balikat ni Jae-yoon upang aliwin siya, ngunit hindi niya inaasahan na aksidenteng nakita ang eksenang ito ni Young-jae na kadarating lang. Pagkatapos, sinuri ni Jae-yoon ang silid ni Young-jae muli, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Hindi pa rin siya sumuko at naghanap muli kinabukasan. At sa pagkakataong ito, nakita talaga niya si Young-jae na hindi makapaniwala si Jae-yoon sa kanyang mga mata. Masaya siyang pumunta upang gisingin siya para kumain ng almusal. Pagkatapos kumain, nagreklamo ulit si Young-jae at nagtanong kung bakit hindi pa siya gaanong nakakaalis ay may kasama na siyang lalaki pa uwi. Nang marinig iyon, nagtaka siya kung ano ang sinasabi ni Young-jae, ngunit naalala niya na nandito pala si Min-hyuk kahapon. Sa kabila ng paliwanag ni Jae-yoon na inihatid lang siya nito pa uwi, hindi naniwala si Young-jae at nagsalita pa ng masakit na salita na ikinagalit ni Jae-yoon. Kung tingin mo ay hindi patas, bakit hindi mo imbitahan si Haewon pa uwi? Nagpunta ka pa sa bahay niya para kumain ng jellyfish salad. Agad na
sumagot si Yeonjae, kaming dalawa ni Haewon ay magkaibigan na sa loob ng 15 taon, samantalang ikaw at si Minhyuk ay hindi pa nagkakakilala ng matagal. Napakadali mo talaga, dahil minamaliit siya ni Yeonjae ng ganoon, ayaw na ni Jaehyun na makipagtalo pa at umalis na lang. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell at ang bisita ay walang iba kundi si Minhyuk. Bukod pa roon, may dala rin siyang bulaklak para kay Jaehyun. Nang marinig na pupunta rito ang pinsan niya para hanapin siya, nagsinungaling si Yeonjae na wala si Jaehyun, ngunit sa mismong sandaling iyon ay nagsalita siya, kaya nabunyag ang kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, tinanong ni Minhyuk si Yeonjae kung bakit narito pa rin siya nang marinig niyang pinili niyang makasama si Haewon. Habang nalilito pa rin si Yeonjae, sinabi pa ni Minhyuk na talagang katawa-tawa ang ginawa niya. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Jaehyun at pinalaya si Yeonjae. Nang bumalik siya, hindi na niya nakita ang mga ito. Samantala, nag-uusap silang dalawa sa hardin. Malayo si Yeonjae, kaya labis siyang na-curious kung ano ang pinag-uusapan nila. Sa sandaling nadiskubre ni Minhyuk na palihim niya itong sinusundan, inimbitahan niya agad si Jaehyun na lumabas at maglakad kasama siya upang hindi sila guluhin ng lalaking iyon. Nang makita siyang lumabas at makipag-date kay Minhyuk, hindi mapakali ang kalooban niya, kaya sa huli ay hinabol niya si Jaehyun at pinigilan. Nang tumingin sila kay Yeonjae nang nagtataka, nag-alinlangan siyang nagdahilan na kailangang maglinis ng bahay ni Jaehyun, ngunit nangako siyang maglilinis na lang pagbalik niya. Hindi mapapayag na umalis si Jaehyun ng ganoon, sumigaw si Yeonjae. Huwag kang umalis, kung umalis ka, ano ang gagawin ko? Dahil nakita ang intensyon ni Yeonjae, na pilit siyang pinipigilan, tinanggihan ni Jaehyun na sumama kay Minhyuk. Nang maalala ni Jaehyun na sa premiere night ay nagmakaawa siyang huwag sumama si Yeonjae kay Haewon, ngunit pinili pa rin niyang iwan siya. Dahil alam ni Jaehyun ang pakiramdam na iwanan, hindi siya mapakali na iwanan si Yeonjae ng mag-isa. Nang marinig ang sinabi niya, nakaramdam siya ng pagsisisi sa kanyang mga walang pusong ginawa noon at nangako na, sa hinaharap, hindi ko nagagawin iyon. Habang naglilinis silang dalawa, hindi napigilan ni Yeonjae na akitin si Jaehyun na ipikit ang mata niya upang halikan siya. Sa kasamaang palad, bago pa siya makakilos, sumira ang tunog ng doorbell. Nagkataon na ang mag-asawang Heejin ang dumating para maghatid ng damit ni Yeonjae. Isiniwalat din ni Dongwook sa kanya na binabantayan ngayon ng media si Jaehyun dahil pinaghihinalaan nilang nagpakasal siya para blackmail si Yeonjae. Ito ay dahil binayaran niya ang utang sa credit card ni Jaehyun nang niloko siya ni Dongwook, kaya nagbigay sila ng ganoong konklusyon. Pagkatapos marinig ito, mahigpit niyang pinagbilinan si Dongwook na huwag itong ipaalam kay Jaehyun. Subalit, ibinunyag ng chismosa na si Heejin ang lahat. Samantala, ang mga mamamahayag ay nagtungo mismo sa ospital ni Ms. Choi upang magtanong. Si Jaehyun naman, pagkatapos marinig ang mga maling chismis tungkol sa kanya, ay naging balisa. Masama ang pakiramdam niya ngayon kaysa karaniwan, kaya nag-alala si Yeonjae at nagtanong kung bakit. Sa pagkakataong ito, inamin ni Jaehyun na narinig niya ang chismis, ngunit sinabi niyang ayos lang. Gayunpaman, biglang dumating ang tatay niya sa bahay nila. Hinarap niya silang dalawa ng may seryosong mukha. Narinig ko na hindi legal ang kasal ninyo. Ang daming utang ni Jaehyun, kaya napilitan siyang pakasalan ka. Nang makita niyang hindi sumagot si Yeonjae, nagalit ang tatay at sumigaw, na naging dahilan para patuloy na humingi ng tawad si Jaehyun. Ngunit hindi pa rin nawala ang galit ng tatay at patuloy niyang kinukwestiyon si Yeonjae. Nag-drop out ka para mag-artista, at ito lang ang kinahinatnan. Ito ba ang kalayaang gusto mo? Sa pagkakataong ito, nagsimula siyang magsalita at sinabing mula ngayon ay mamumuhay siya ayon sa gusto niya, kaya hiniling niya sa tatay na huwag na siyang makialam. Ang mga salitang ito ay nagpaalab sa galit ng tatay at agad niyang sinampal si Yeonjae sa mukha. Nang makita ni Jaehyun ang matinding sitwasyon, mabilis siyang sumugod upang pigilan siya at sinabing kasalanan niya ang lahat. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa ibang lugar upang kumalma at mag-usap at humingi ng maraming tawad si Jaehyun sa tatay. Gayunpaman, labis siyang nadismaya dahil nilinlang siya ng manugang na mahalaga sa kanya, kaya hiniling niya kay Jaehyun na makipaghiwalay na kay Yeonjae. Nagbitaw pa siya ng isang salita na labis na nakasakit sa kanya, na, mula ngayon, umaasa akong hindi na kita makikita pa. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo ang tatay at umalis, iniwan si Jaehyun na nakaupo at umiiyak. Nang bumalik na sa normal ang damdamin niya, umuwi si Jaehyun na parang walang nangyari at nagtanong patungkol sa sugat ni Yeonjae. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang pakialam dito at hindi na siya nag-abalang kumain o uminom. Biglang sinabi ni Jaehyun na hindi rin siya kakain, kaya agad nagbago ang isip ni Yeonjae para hindi magutom si Jaehyun. Sa hapagkainan, hindi siya nagpakita ng anumang tanda ng kalungkutan at sinubukan pang magkwento ng nakakatawa kay Yeonjae. Subalit, sapat siyang matalino upang mapansin ang kakaibang kilos ni Jaehyun at nag-alalang nagtanong kung ayos lang ba talaga siya. Kinabukasan, pumunta si Jaehyun sa bahay upang humingi ng tawad sa lola, ngunit tumanggi itong makita siya. Ganoon na lang ang pagbabahagi niya ng kanyang damdamin kay Minhyuk na may mukhang luhang-luha, kaya malinaw na makikita kung gaano kasakit kay Jaehyun ang itinataboy ng lahat. Ngunit kahit na iniiwasan siya ng lahat, taos puso pa rin niyang minamahal ang mga ito na parang pamilya. Inakala ni Minhyuk na masyado lang silang nagulat at pagkaraan ng ilang panahon ay tiyak na maiintindihan nila ang pagdurusa ni Jaehyun. Samantala, naghihintay si Yeonjae sa bahay na makabalik si
Jaeyoon. Nang magkita ulit sila, tinanong niya kung saan siya pumunta. At nang marinig niyang nakipagkita siya kay Min-hyuk, nagsimula siyang magsungit at magtanong sa kanila. Ano ang napag-usapan ninyo? Ngunit matigas na hindi sinabi ni Jaeyoon ang tungkol sa pagpunta sa bahay ng mga magulang na nagpagalit kay Yeonjae at inisip niyang nag-date silang dalawa ng lihim. Sa pagkakataong ito, nagsimulang lumuha si Jaeyoon sa kawalang katwiran ni Yeonjae. Sabi niya, palagi akong nagdurusa dahil sa iyo. Ikaw ang laging nagpapasakit sa aking damdamin. Alam mo ba kung ilang beses na akong umiyak simula nang makilala kita? Noon lang narealisa ni Yeonjae na sobra na ang ginawa niya, kaya sinabi niyang hindi na niya muling palulungkutin si Jaeyoon at poprotektahan niya ito. Nagtanong naman si Jaeyoon, paano mo ako poprotektahan? Sa tingin mo, pagkatapos umiyak ng tao, bibilhan mo siya ng ice cream para patahanin proteksyon na iyon. Wala ka talagang alam. Ngayon, ayoko nang masaktan pa dahil sa ating kontratang relasyon, kaya tapusin na natin ito at puntahan mo na si Haewon. Sa sandaling ito, naunawaan na rin ni Yeonjae na hindi na niya ito mahahabol pa at gusto lang niyang itanong kung hindi ba kailanman pinalungkot ni Min-hyuk si Jaeyoon. Naprotektahan din ba niya ito? At pagkatapos ng gabing iyon, umalis na si Yeonjae sa bahay at nag-iwan lamang ng isang mensahe. Salamat sa pagluluto mo para sa akin. Mag-ingat ka at magpakatatag. Simula nang umalis siya, laging nalulumbay si Jaeyoon at bigla namang dumating si Haewon. Isinauli ni Jaeyoon sa kanya ang engagement ring na binili ni Yeonjae noon sa pag-asang siya ang magpapasaya kay Yeonjae. Pero hindi inaasahang sinabi ni Haewon kay Jaeyoon na siya ang mahal ni Yeonjae. Kasabay nito, hiniling niya na bigyan pa niya ito ng isa pang pagkakataon. Ngunit wala nang magagawa si Jaeyoon dahil hindi na siya tinatanggap ng pamilya ni Yeonjae. Sa oras na iyon, naghahanda si Yeonjae para sa isang press conference kahit alam niyang mawawala ang kanyang karera kapag inihayag niya ang katotohanan. Sa harap ng media, sinabi ni Yeonjae ang pinakatotoong damdamin na hindi niya kailanman nasabi sa buong panahon niya sa entertainment industry. Ngayon, pag-uusapan ko ang babaeng pinakamamahal ko. Sa buong buhay ko, hindi pa ako naging ganoon kasaya nang makasama ko siya. At para protektahan ang mahal ko, makikipagdiborsyo ako. Kahit na isa lang siyang ordinaryong tao, para sa akin, siya ang pinaka-espesyal at pinakamahalaga. Pagkatapos ng talumpati ni Yeonjae, nagkaroon ng kaguluhan sa media at gusto nilang magtanong pa tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Ngunit malinaw na itatago niya ito hanggang sa huli. Ganoon na lang ang pag-upo ni Yeonjae nang mag-isa sa isang walang taong silid na nagpapaalala ng mga alaala ng unang pagkikita nila ni Jaeyoon at patuloy siyang lumuluha dahil sa matinding pagkamis. Sa kabilang panig, ganoon din ang nararamdaman ni Jaeyoon. Pareho nilang naaalala ang magagandang alaala at nakararamdam ng matinding sakit sa paghihiwalay. Ang bahay ni Jaeyoon ay naging magulo sa loob ng ilang panahon, katulad noong dalaga pa siya. Ang tanging kaibahan lang ay madalas pa rin siyang dinadalaw ni Min-hyuk na may dalang bulaklak. Kasabay nito, malapit nang itakda ang petsa ng paggawa ng pelikulang sinulat ni Jaeyoon, kaya gusto ni Min-hyuk na ibalita ito sa kanya. Sa pagpili ng bida, sadyang humingi si Jaeyoon ng kondisyon tungkol sa taas ng aktor dahil may eksena sa script kung saan inabot ni Yeonjae ang kamay niya para punasan ang salamin ni Jaeyoon. Nang marinig ito, mabilis na nahulaan ni Min-hyuk na si Yeonjae ang tinutukoy niya at totoong ang gusto ni Jaeyoon na tanggapin niya ang papel. Dahil palaging binabanggit si Yeonjae, hindi naging komportable si Min-hyuk kaya inanyayahan niya si Jaeyoon na kumain sa isang restoran at nag-alok pa siyang magpakasal sa kanya. Sa harap ng pag-asa ni Min-hyuk, tinanggihan pa rin siya ni Jaeyoon sa dahilang kakatapos pa lang niya makipagdiborsyo. Pagkatapos, pinuntahan niya ang ahente ni Yeonjae upang imungkahi na tanggapin niya ang papel. Subalit, sinabi ng ahente na umalis si Yeonjae sa Seoul pagkatapos nilang magdiborsyo at hindi na nakikipag-ugnayan sa sinuman. Hindi sumuko si Min-hyuk at sinabing susundin niya ang lahat ng kahilingan ni Yeonjae basta tanggapin lang niya ang papel. Kaya, inutusan niya si Donguk na gawin ang lahat para ibalik si Yeonjae. Samantala, nagtungo siya sa isang templo upang maghanap ng kapayapaan pagkatapos ng mga gulo sa labas. Mula sa pagiging mainitin ang ulo at prangka, natutunan na ni Yeonjae na maging mahinahon at namuhay ng payapa sa templo. Hindi nagtagal at dumating si Donguk para mag-alok kay Yeonjae na bumalik. Ngunit anuman ang hiling ng kumpanya, wala siyang pakialam. Noon, mabilis na sinabi ni Donguk na malubha ang sakit ni Jaeyoon. Pagkarinig nito, nag-alala si Yeonjae at nagtanong kung ano ang sakit niya. Bakit hindi siya inalagaan ng mabuti ni Min-hyuk? Nang marinig ito, nagpatuloy sa pagsasalita si Donguk. Ang Min-hyuk na iyon ay isang masamang tao at pagkatapos mong umalis, iniwan niya si Jaeyoon kaya siya nagkasakit. Sa pagkarinig nito, naging halata ang pag-aalala sa mukha ni Yeonjae na nagdulot ng matagal na pag-aalinlangan tungkol sa pagbabalik niya. Nang araw na iyon, dumating si Heejin upang hanapin si Jaeyoon at humingi ng tulong para punduhan ang isang tindahan ng video at CE dahil ang sweldo ng kanyang asawa ay hindi sapat para bumili ng gatas. Naniniwala si Heejin na dapat pakasalan ng matalik niyang kaibigan si Min-hyuk at mamuhay bilang isang mayaman at kalimutan na ang Yeonjae na iyon
Jae-yoon dahil patuloy siyang nagtatago sa bundok. Kahit nang nagkasakit ang lola, hindi siya umuwi. Nang marinig ni Jae-yoon ang balita na may sakit ang lola, nagulat siya at dali-daling nagtungo sa ospital upang dalawin ito. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng lola at umiyak, nagmamakaawa na gumaling na ito dahil nagkaroon ng atake ang lola nang marinig ang balita ng kanilang diborsyo. Pagkatapos, labis siyang nanlumo at naupo sa harap ng pinto ng silid ng pasyente, umiiyak ng malakas. Kasabay nito, nakita rin ni Miss Choi ang eksenang iyon. Pagkagaling ng lola, agad niyang ipinatawag si Jae-yoon. Bagamat hindi na siya nagagalit sa kanya, sinabi pa rin niya na kung mapapabalik ni Jae-yoon si Yeonjae upang humingi ng tawad sa tatay, papatawarin na niya ito. Kaya, humingi ng tulong si Jae-yoon kay Haewon upang kausapin si Yeonjae para sa kanya dahil hindi niya kayang harapin ito dahil naniniwala siyang siya ang may kasalanan sa lahat. Ang isang bagay na hindi inasahan ni Jae-yoon ay ang pagiging napakahalaga niya sa puso ni Yeonjae dahil pagkarinig ng balita na may sakit siya, iniwan niya ang lahat at bumalik. Pagdating pa lang niya sa bahay at makita ang pamilyar na anino, hindi na rin napigilan ni Jae-yoon ang kanyang luha. Nang pumasok si Yeonjae sa bahay, napansin niyang pinalitan ang kanilang wedding picture ng ibang painting na ikinasama ng loob niya. Ngunit sa harap niya, paano niya ipapakita ang damdaming iyon, kaya nagsimula siyang magreklamo kung bakit magulo ang bahay. Tapos, inasal niya si Jae-yoon na tamad at hindi nag-ehersisyo, kaya nagkasakit. Sa pagkakataong ito, ayaw nang makinig ni Jae-yoon sa mga walang kwentang usapan at seryosong tinanong siya kung kailan siya hihingi ng tawad sa tatay niya. Walang alinlangang sumagot si Yeonjae na pag-iisipan niya at nagmatigas pa na mananatili siya roon. Agad naman siyang pinalabas ni Jae-yoon ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi siya mapakali kaya lumabas siya upang tingnan kung ano ang ginagawa ni Yeonjae at nakita niyang nagme-meditate ito sa harap mismo ng pinto. Maya-maya, nang muli siyang lumabas para tingnan, natutulog na ang lalaking ito sa bangko at kinagat pa ng lamok. Ngunit hindi man lang siya tinawag ni Jae-yoon na pumasok at nang sumapit ang gabi, napabangon si Yeonjae dahil sa patuloy na kagat ng lamok. Maya-maya pa, muling tumingin si Jae-yoon sa labas at nataranta nang hindi makita si Yeonjae. Kaya, dali-dali siyang tumakbo palabas at walang tigil na tinawag ang pangalan nito. Samantala, nandoon pa rin si Yeonjae sa bakuran, pinagmamasdan ang balisa niyang figura. Nang hindi pa rin niya mahanap ang kanyang hinahanap, desperado si Jae-yoon na bumalik at hindi niya inaasahang makita ang lalaking ito na mahimbing na natutulog sa kama. Nagkataon na pumasok pala si Yeonjae sa bintana sa kusina. Pero nag-alala si Jae-yoon at nagmadaling hanapin siya kung saan-saan kaya naawa siyang umiyak ng malakas na ikinataranta niya. Ang dahilan kung bakit umiyak ng ganoon si Jae-yoon ay dahil labis siyang natakot sa pag-iisip na bigla na lang mawawala si Yeonjae nang walang paalam. Higit pa rito, umaasa si Jae-yoon na babalik siya para humingi ng tawad sa tatay. Kung siya na mismo ang humiling ng ganoon, wala nang nagawa si Yeonjae kundi magkusang pumunta at kausapin ang tatay. Taos puso siyang yumuko at humingi ng tawad at nang tanungin siya ng tatay kung talaga bang nagsisisi na siya, inamin niyang pumunta lang siya roon dahil kay Jae-yoon. Ako ang naunang nagsinungaling sa iyo, kaya pakiusap, patawarin mo na siya. Nagtanong ulit ang tatay, kung mahal mo ang bata, bakit hindi mo siya pinakasalan noon at pumirma ka pa sa walang kwentang kontratang iyon? Kasi noon, hindi ko pa alam na mamahalin ko siya ng ganito. Ngayon, pakakasalan ko si Jae-yoon at hindi ko na siya papakawalan pang muli. Gawa na agad. Agad na bumili si Yeonjae ng isa pang singsing upang maghanda para sa pag-aalok ng kasal kay Jae-yoon. Nang tanungin niya kung nakipagkita na siya sa tatay niya, nagkunwari siyang naawa at sinabing sinaktan siya ng husto ng tatay. Sinampal pa siya sa mukha. Pagkarinig pa lang, nag-alala agad si Jae-yoon at hinanap ang sugat ni Yeonjae. Sa pagkakataong iyon, inanyayahan niya itong kumain sa restaurant. Ngunit tinanggihan siya dahil pangalawang klaseng aktor na lang daw si Yeonjae ngayon, kaya mas mabuti kung magtipid na lang. Biglang tumunog ang telepono at sinabi ni Min Hyuk sa kabilang linya na darating siya sa bahay ni Jae-yoon sa loob lang ng ilang minuto. Dahil sa kakulangan ng oras, hindi na naigalang ni Jae-yoon si Yeonjae, kaya inamin niyang nandoon din ito. Medyo nadismaya si Min Hyuk nang marinig ito, ngunit sinabi pa rin niyang may kailangan siyang pag-usapan kay Yeonjae. Nang imungkahi ni Min Hyuk kay Yeonjae na gumanap sa pelikulang sinulat ni Jae-yoon, agad niya itong tinanggihan at siniraan pa ng husto, kaya nagalit siya at nag-away silang dalawa ng malakas. Noong sandaling iyon, kailangang mamagitan ni Min Hyuk at hiniling niya kay Yeonjae na umalis na roon dahil sinabi niyang ayaw niyang makasama ni Yeonjae ang kanyang babae. Nang mag-usap silang dalawa ng pribado, muling hiniling ni Min Hyuk kay Yeonjae na umalis dahil nag-alok na siya ng kasal kay Jae-yoon at naghihintay na lang ng sagot nito. Kaya ayaw niyang guluhin ang pagdating ni Yeonjae ang buhay nito. Nang marinig mismo ang mga salitang ito mula kay Min Hyuk, labis na nag-isip si Yeonjae. Pagsapit ng gabi, biglang iminungkahi ni Jae-yoon na bumalik silang dalawa sa bahay ng lola upang kumain at kantahin ang pamilyar na awiting Tatlong Oso. Sa harap ng kasiglahan ni Jae-yoon, walang awa namang binuhusan ni Yeonjae ng malamig na tubig ang mukha niya at sinabing, "Sino ka sa tingin mo para pumunta sa bahay ko? Hindi mo na sila pamilya ngayon. Nagdiborsyo na tayo at bukas, aalis na ako rito." Nang nagulat si Jae-yoon na nagtanong kung bakit, malungkot na sinabi ni Yeonjae na dahil magpapakasal na siya kay Min Hyuk
Hyuk, inamin din niya kung gaano siya nasaktan nang marinig niyang makikipag-date si Jaehyun sa ibang lalaki. Ngunit dahil iyon ang ikabubuti niya, pumayag si Yeonjae na pakawalan siya para maging masaya siya. Kinabukasan, maaga siyang umalis at nag-iwan ng isang mensahe. Jaehyun, alagaan mo ang sarili mo at huwag kang magkakasakit. Pagkakita pa lang niya sa mensahe, nagmadali siyang tumakbo sa silid upang hanapin si Yeonjae. Ngunit ang nakita lang ni Jaehyun ay isang walang taong silid. Muli siyang nakawala kaya masakit na umiyak siya ng walang tigil. Palaging umaalis si Yeonjae nang walang paalam kaya kailangang maghintay ni Jaehyun ang hindi niya alam kung hanggang kailan siya maghihintay. Kaya alam niya kung gaano kadesperado ang pakiramdam ng maghintay kaya umaasa siyang huwag na siyang hintayin pa ni Min Hyuk. Sa pagkarinig nito, wala na lang siyang nagawa kundi malungkot na isuko ang damdaming ito. Ngunit hindi inaasahan ni Jaehyun na pagbalik niya, nagulat siya nang makita si Yeonjae na naghihintay na roon. Sinabi niya na, sinabi ko sa sarili ko na hindi kita papakawalan, ngunit sa pinakamahalagang sandali, hindi kita nahawakan. Hindi ako pumayag at nagalit ako sa sarili ko, kaya hindi na ako magtitiis pa. Bagamat hindi alam ni Yeonjae kung paano magmahal ng tama at napakawalang kibo noong nagdulot siya ng sakit kay Jaehyun, sa pagkakataong ito, taos puso siyang gustong magbigay ng kaligayahan sa kanya. Kaya, hindi na siya nag-atubili pang ilabas ang singsing at sinabi kay Jaehyun na, magpakasal na tayo. Ngunit sa sandaling ito, labis na naguluhan ang reaksyon ni Jaehyun. Dahil hindi pa nagtatagal, binati pa ni Yeonjae siya at si Min Hyuk ng kaligayahan, tapos bigla siyang nag-alok ng kasal, kaya hindi siya agad naka-adjust. Kaya, sinabi niyang pag-iisipan muna niya at sasagutin siya mamaya. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Yeonjae sa harap ng silid at tinawag si Jaehyun para mag-ehersisyo, ngunit hindi ito sumasagot. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya itong natutulog pa rin sa ibabaw ng lamesa niya. Dahil hindi niya kayang gisingin si Jaehyun, kumuha siya ng kumot at ikinumot ito sa kanya at lumabas para mag-ehersisyo ng mag-isa. Pagbalik niya, nakita niyang seryoso ang mukha ni Jaehyun at nagtanong kung pinatay ba ni Yeonjae ang computer ang hindi pa na-save ang dokumento. Doon na siya nataranta nang maalala niyang nakalimutan niya pala ito na nagdulot ng pagkawala ng lahat ng datos. Narealisa ni Jaehyun na nasayang lang ang lahat ng kanyang pagsisikap kaya nagalit siyang nagreklamo. Ngunit si Yeonjae ay hindi man lang nagsisi at pinuna pa si Jaehyun na wala raw siyang talento sa pagsulat kaya pinalaki niya lang ang issue. Dahil sa ugali niya, labis na nainis si Jaehyun at nagtanong kay Yeonjae kung bakit gusto pa niyang pakasalan siya. Sa pagkadulas ng dila, sinabi ni Yeonjae na pinakasalan niya ang isang hangal na tulad niya dahil naaawa siya kay Jaehyun. Ang pahayag na ito ay labis na ikinadismaya ni Jaehyun at agad niyang tinanggihan ang pag-aalok ng kasal noong nakaraang gabi. Pagkatapos, gusto niyang umalis na siya agad sa bahay, ngunit pansamantalang wala pang matutuluyan si Yeonjae, kaya naglakas loob siyang humiling na manatili pa roon at nangakong magbabayad siya para sa mga gastusin. Gayunpaman, hindi kailangan ni Jaehyun ng pera, kaya iminungkahi niyang maging katulong niya si Yeonjae. Kaya, napilitan siyang maging katulong ni Jaehyun at naglakas loob pa siyang payuhan ito na pakasalan na siya, dahil kung hindi, pagsisisihan niya ito sa huli. Nang makita ang labis na kumpiyansa ni Yeonjae, sumagot si Jaehyun na dahil naging asawa na niya ito, alam niyang hindi maganda ang buhay may asawa at mas mabuting maging magkaibigan na lang sila. Nang malaman ng dalawang kaibigan ang nabigong pag-aalok ng kasal ni Yeonjae, nagkusa silang tulungan siyang ligawan si Jaehyun, ngunit kapalit nito, kailangang mamuhunan si Yeonjae sa kanilang video rental store. Hindi nagtagal at mabilis silang nakapag-ipon ng listahan ng blood type, mga gusto, at lahat ng bagay na may kaugnayan kay Jaehyun at ibinigay kay Yeonjae. Kasama na rito ang paraan kung paano makuha ang puso ng isa. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa, mabilis niyang sinunod ang plano at inimbitahan si Jaehyun na kumain sa isang marangyang restaurant. Habang masaya ang kanilang paligid, bigla niyang binanggit na dinala siya ni Min Hyuk rito para kumain, na nagpagalit kay Yeonjae kaya nabigo ang unang plano. Pagkatapos, lumipat siya sa susunod na hakbang, ang pagkakaroon ng mga matalik na kilos kay Jaehyun. Inanyayahan niya itong maglaban ng magkasama at tumayo sa likod ni Jaehyun, tumatawa ng walang tigil sa tuwa. Ngunit naramdaman niya na talagang kakaiba ang lalaking ito, kaya sinipa niya ng malakas ang paa nito. Nabigo ang dalawang plano, kaya lumipat si Yeonjae sa ikatlong plano, isang romantikong pag-aalok ng kasal na may mainit na halik. Pagkatapos, inimbitahan niya itong pumunta sa skating rink ngayong gabi at naghintay na siya roon na may dalang baukwet ng bulaklak at nagpractice muna. Nang dumating si Jaehyun sa skating rink, nakita niya si Yeonjae na naghihintay sa kanya sa ilalim ng mga ilaw at binigyan siya ng isang rosas. Ngunit dahil labis siyang nahihiya, wala siyang masabi. Bigla niyang napansin na maisipon ito dahil matagal na siyang naghihintay doon, kaya inikot ni Jaehyun ang kanyang scarf sa kanya, ngunit agad itong ibinalik ni Yeonjae dahil baka magkasakit siya. Noon, laging curious si Jaehyun kung bakit niya ito inanyayahan doon. Sa sandaling handa na si Yeonjae na magtipon ng lakas ng loob upang magtapat, dumating ang empleyado at pinalaya sila. Muling nabigo ang plano at nagkasakit pa si Yeonjae, kaya ginamit niya ang lahat ng mga papel na iyon upang suminga sa galit. Kinabukasan, hindi pa rin niya nakalimutan na tawagan si Dongwook at pagalitan ito at tinuruan naman siya ng huling plano ng kabilang panig. Kaya, agad na inanyayahan ni Yeonjae si Jaehyun na mag-camping dahil may mahalagang pulong siya kasama si Min Hyuk kinabukasan. Pagkatapos maihanda na ni Jaehyun ang lahat, natuklasan niyang nilalagnat si Yeonjae, kaya gusto niyang ipagpaliban ang camping.
Pagkarinig nito, agad siyang tumanggi at nagpumilit na umalis sila ngayon. Nang makita ang katigasan ng ulo ni Yeongjai, sinunod niya ang gusto nito. Gayunpaman, nang handa na silang umalis, lumala ang lagnat ni Yeongjai, kaya kinailangan na lang ni Jaehyun na ipagpaliban ang biyahe at alagaan si Yeongjai. Ang plano niya sana ay matulog lang ng 30 minuto at umalis na, ngunit paggising niya, gabi na kaya huli na para umakyat sa bundok. Kaya, nagcamping na lang silang dalawa sa labas ng bakuran. Sa pagkakataong ito, nagkaroon si Yeongjai ng pagkakataong makipag-usap ng maayos kay Jaehyun at humingi ng tawad sa pagkasira ng computer at sa madalas na pagtawag sa kanya ng mga kakaibang palayaw. Sa unang pagkakataon na nakita niyang talagang humihingi ng tawad si Yeongjai, medyo nagulat si Jaehyun, ngunit matagal na siyang hindi nagagalit dito. Higit pa rito, umaasa siyang gaganap si Yeongjai bilang Yeongjai sa kanyang kauna-unahang script. Sa mismong sandaling iyon, seryosong nag-alok ng kasal si Yeongjai kay Jaehyun muli at gusto niyang marinig ang sagot niya ngayon din dahil kung maghihintay pa siya bukas, baka mag-away na naman sila. Tumingin si Jaehyun kay Yeongjai at sinabing, "Baliw ka ba? Hindi ba kasal na tayo?" Sabay pakita niya kay Yeongjai ang kamay niyang may suot na wedding ring. Pagkakita niya rito, labis siyang nagulat na hawak pa rin ito ni Jaehyun, kaya agad din niyang inilabas ang sarili niyang wedding ring. At inamin niya kung gaano niya kamiss si Jaehyun sa lahat ng panahong wala ito sa tabi niya. At tuwing naiisip niya na hindi niya kayang protektahan si Jaehyun, labis siyang nasasaktan. "Jaehyun, mahal kita. Ang pagmamahal ko ay sapat na upang mawala ang universo. Ang mga karagatan ay matutuyo at tila sinusunog nito ang puso ko pagkatapos masabi ang lahat ng iniisip ko." Labis na hinintay ni Yeongjai ang sagot ni Jaehyun at noon, masaya siyang humiti at binigyan siya ng halik bilang sagot. Ngunit paggising niya kinabukasan, bigla siyang naging isang mahiyain na dalaga na hindi kayang tingnan ang mukha ni Jaehyun. Pagkaraan ng ilang panahon, ang pelikulang pinagbidahan ni Yeongjai ay naging napakatagumpay at ibinalik siya sa screen kasama ang napakaraming pagmamahal mula sa mga manonood. Bukod pa rito, ang kanyang buhay may asawa kasama ang maganda niyang asawa na si Jaehyun ay nagbigay din ng ganap na kaligayahan.